Tuwing linggo, si Mario Perez, isang lalaking napakayaman at makapangyarihan, ay tahimik na bumibisita sa sementeryo kung saan nakalibing ang kanyang anak. Sa loob ng mahigit 10 taon, pasan niya ang bigat ng pagkawala na iyon. Ngunit isang gabi, habang ang huling sinag ng araw ay unti-unting nawawala sa likod ng mga puno, may kakaibang nangyari. Isang batang babae ang biglang lumitaw sa tabi ng lapida. Ang kanyang kapansin-pansing asul na mga mata ay nakatitig kay Mario. Wala siyang sinabi. Tinitigan lang niya ito ng may nakakabinging lalim, nakakatakot halos. Naglaho siya ng tahimik tulad ng kanyang pagdating, naglaho sa papadilim na paligid ng dapit-hapon, ngunit may kakaiba. Habang papalis na si Mario, may napansin siyang nakakakilabot. Isang puting liryo ang nakapatong sa puntod ng kanyang anak, ang parehong klaseng bulaklak na dinadala ng yumaong asawa niyang si Claire tuwing anibersaryo ng kamatayan ng kanilang anak. Wala ang bulaklak na iyon, ilang sandali lamang ang nakalipas at walang ibang makakaalam kung gaano ito kahalaga. Isang pagkakataon lang ba ito o may gustong maghatid ng mensahe? Dito magsisimula ang ating kwento, isang kwentong puno ng matagal nang nakatagong lihim, mga misteryosong pagtatagpo at paglalakbay sa gitna ng dalamhati, pag-ibig at ang posibilidad ng paghilom. Manatili ka. Mag-subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe. Sabihin mo rin sa amin kung saan ka nanonood. Ang gabi ng Oktubre na iyon ay malamig. Isang matalim na hangin ang humaplos sa batok ni Mario habang nakatayo siya sa pasukan ng sementeryo. Hindi niya alintana ang ginaw, ito'y nagbibigay sa kanya ng pakiramdam na totoo. Isang pansamantalang pagkalimot sa puwang sa kanyang puso na hindi kailanman nawala mula nang pumanaw ang kanyang anak na si Alfredo. 11 taon na ang lumipas. Sa bawat isa sa mga 11 taon na yon, nilalakbay ni Mario ang parehong landas tuwing linggo. Ihahatid siya ng kanyang driver ng tahimik sa gate at maglalakad siya mag-isa. Palaging nakabaon ang kanyang mga kamay sa bulsa ng kanyang coat, kasabay ng bigat ng kanyang mamahaling kasuotan, ang bigat ng kanyang damdamin. Pumupunta siya roon para sa katahimikan, para sa kalungkutan. Sa lugar na iyon ng kapahingahan, maaari siyang kumawala sa papel na ginagampanan niya sa mundo. Hindi bilang bilyonaryo, hindi bilang kilalang negosyante, kundi bilang isang nagluluksa at nagdurusang ama. Inilibing si Alfredo sa dulo ng sementeryo, sa isang lugar kung saan makapal at matayog ang mga puno. Pinili ito ng kanyang asawa, si Claire. Nais niyang ang kanilang anak ay mamahinga sa lugar na tahimik at maganda. Ngayon, si Claire ay nakahimlay na rin ilang hakbang mula roon. Isa pang sakit na pasan ni Mario ng mag-isa. Habang papalapit siya sa puntod, ang mga salita sa lapida ay tila luma ng alaala na inukit na sa kanyang kaluluwa. Alfredo Perez, minamahal na anak at kaibigan. Naway lumipad siya magpakailanman, dahan-dahan siyang lumuhod, bakasang taon sa kanyang kilos. Hawak niya ang isang bungkos ng puting rosas. Maingat niya itong inilagay sa puntod, inayos ang mga bulaklak hanggang sa maging perpekto ang pagkakalagay. "Kamusta anak?" mahina niyang sabi, nanginginig sa damdamin ang tinig. "Dinalhan ulit kita ng paborito mo." Nagtagal siya roon, pinapadaan ang kanyang mga daliri sa malamig na ibabaw ng bato habang pabulong na nagsasalita ng mga salitang para lamang kay Alfredo. Laging ganoon ang kanyang ritual, tahimik, tapat, sagrado. Ngunit iba ang araw na iyon. Sa gilid ng kanyang paningin, may napansin siyang paggalaw. May kung sino o kung ano ang gumambala sa katahimikan. May batang babae na nakatayo ilang puntod ang layo, bahagyang natatago sa likod ng isang matandang puno ng roble. Maliit siya, mga 12 taong gulang, may mahabang buhok na maitim at naka-frame ang kanyang mukha.
Ang kanyang kayumangging balat ay kapansin-pansin sa mapusyaw na liwanag ng sementeryo. At sa kanya nakita ang mga mata nito, matitingkad na bughaw, hindi karaniwan, hindi malilimutan. Hindi lang siya nakatayo, nakatingin siya, hindi natatakot, hindi nalilito, kundi may kalmadong pagtitig na tila lampas sa kanyang edad, para bang sinusubukan niyang silipin ang kaluluwa ni Mario. "Kumusta ka?" tanong ni Mario, mahinahon, ngunit alerto ang tono. Walang sagot. Bahagya siyang tumagilid, waring nag-iisip kung ano ang dapat gawin. Hindi siya mukhang takot, hindi rin nawawala, naroroon lang siya. Lumapit si Mario, tunog ng graba sa ilalim ng kanyang sapatos. "Ayos ka lang ba? Kailangan mo ba ng tulong?" Sandaling waring magsasalita ang bata, bumuka ang kanyang labi, bahagyang yumuko ang ulo, tila nag-iisip kung ano ang isasagot. Ngunit bigla na lamang siyang tumalikod. Walang salita, mabilis siyang naglakad papasok sa mga puno. Tumakbo si Mario papunta sa lugar kung saan siya nakatayo, ngunit wala na siya. Nilamon ng kakahuyan sa dulo ng sementeryo ang kanyang anyo. Nakatayo si Mario roon, pinapakatitig ang mga anino, mabilis ang tibok ng puso. May kakaiba sa kanya, hindi niya maipaliwanag. Batang taga rito lang, wala sigurong dapat ipag-alala, bulong niya sa sarili. Pilit na iniiwan sa isipan ang pangyayari, bumalik siya sa puntod at doon niya ito nakita, isang puting liryo, maingat na nakapatong sa ibabaw ng mga rosas. Napatigil siya, napahinto ang kanyang paghinga, siguradong hindi niya inilagay ang bulaklak na iyon. Hindi basta bulaklak ang liryo, may kahulugan ito, bulaklak ni Claire iyon. Bawat taon, kahit pagkatapos nilang maghiwalay, dinadala niya ang isang liryo bilang alay para kay Alfredo. Isa iyong tahimik na ritual ng paggunita. Ngunit wala na si Claire, 5 taon nang patay, at walang ibang nakakaalam tungkol sa liryo. Siya lang, naglalaro ang kanyang mga mata sa paligid ng sementeryo, umaasang muling masulyapan ang batang babae. Wala. Mga punong humuhuni lamang sa hangin, mga daang graba sa gitna ng katahimikan. Muling lumuhod si Mario, nanginginig ang kamay habang itinataas ito sa bulaklak. May nag-iwan nito, pero sino? At bakit? Perpektong-perpekto ang mga talulot, hindi pa nasisira, malambot, at may banayad na halimuyak. Dahan-dahang inangat ni Mario ang liryo, iniikot ito sa kanyang mga palad, umaasang may matutuklasang kahulugan. Ngunit bulaklak lang ito, maganda, wagas, at ganap na tahimik. Gayunman, may nagiwan nito roon. Hindi niya maalis sa isipang ang batang babae ang naglagay nito. Pero paano niya nalaman at bakit ito mahalaga sa kanya? Umiikot-ikot ang mga tanong sa isip ni Mario na parang bagyong hindi mapigil habang naglalakad siya pabalik sa naghihintay na sasakyan. Mahigpit na hawak ang liryo. Nakatayo sa tabi ng bukas na pinto ang kanyang tsuper, si Carl, tahimik at walang ekspresyon tulad ng dati. "Maayos lang po ba ang lahat, Ginoo?" tanong nito. Sandaling natigilan si Mario, wari nawawala pa rin sa sarili. Maayos, kakaiba lang ang araw na ito. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa sementeryo, nakatuon pa rin ang tingin ni Mario sa mga punong nasa likod ng mga puntod. Ang batang iyon, ang kayumangging balat, ang malamig at asul na mga mata, ang titig na tila bumaon sa kanyang kaluluwa. Siya lamang ang laman ng isip ni Mario. At saka, ang liryo maingat na inilagay sa ibabaw ng mga bulaklak para kay Alfredo. Hindi ito maaaring nagkataon lang. Kinagabihan, mag-isa si Mario sa kanyang silid-aralan. Maamong apoy ang sumisiklab sa fireplace. Ang anino nito'y sumasayaw sa mga pader. Nakapatong sa kanyang mesa ang liryo, ang mga talulot nito'y naiilawan ng kulay amber mula sa apoy. Hawak niya ang isang baso ng whiskey, dahan-dahang iniikot ito habang lumulubha ang kanyang pag-iisip. Sa loob ng mahigit 10 taon, ang pagdalaw sa puntod ni Alfredo ang kanyang naging sandigan, isang tahimik na ginhawa sa gitna ng kanyang sakit.
Ngunit ngayon, tila nabasag ang katahimikan, nabahiran ng isang bagay na hindi niya maunawaan. Sino ang batang yon? Ano ang koneksyon niya kay Alfredo o sa kanya? Habang lalo niyang iniisip, isang bagay ang naging malinaw, babalik siya. Sa susunod na linggo, kapag bumalik ang bata, kakausapin niya ito. Kailangan niyang malaman ang totoo. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nakaramdam siya ng ibang damdamin bukod sa dalamhati, pag-uusisa, matulis, mapilit at imposibleng baliwalain. Pagdating ng linggo, mabigat ang kanyang pakiramdam sa pag-asa. Buong linggo siyang ginambala ng alaala ng bata. Ang asul na mga mata, ang tahimik na pagdating at paglaho, at higit sa lahat, ang liryo. Ang liryo ni Claire. Tanging siya at si Claire lang ang nakakaalam ng kahulugan nito. Pagbaba niya ng kotse sa harap ng sementeryo, inayos ni Mario ang kanyang coat. Tiningnan siya ni Carl nang may pagtataka ngunit walang sinabi. Hindi pa niya ito kinukwento sa kahit sino. Ang misteryong ito ay para lamang sa kanya. Hanggat hindi niya ito nauunawaan, hindi pa siya handang magsalita. Tahimik ang kanyang lakad patungo sa puntod ni Alfredo. Malamig ang hangin, may bahid ng papalapit na taglamig. Tumutunog ang graba sa ilalim ng kanyang sapatos at ang tanging kasabay ay ang kaluskos ng tuyong dahon. Bitbit niya ang kanyang karaniwang mga puting rosas, ngunit habang papalapit siya, napatigil siya. Nandoon na ang bata. Nakaluhod sa harap ng lapida ni Alfredo, ang kanyang mahabang buhok ay nakabagsak na tila belo. Mukhang payapa siya. Hindi lang basta nakatayo ngayon, tila nananalangin siya, magkakabit ang mga kamay, gumagalaw ang labi sa isang bulong na hindi marinig ni Mario. Napakahiwaga ng tagpong iyon, kaya hindi makagalaw si Mario. Totoo ba ito? O guni-guni lang? Sa wakas, lumapit siya. Tumunog ang graba sa ilalim ng kanyang mga paa. Lumingon ang bata. Muli silang nagkatitigan. Ang parehong asul na mata, matalim tulad ng yelo, puno ng damdaming hindi niya mabigyan ng pangalan. Ngunit ngayon, may takot sa kanyang mukha. Lumaki ang mga mata nito. Sandali, mahinahon sabi ni Mario, nakataas ang mga palad. Hindi kita sasaktan, gusto ko lang makipag-usap. Ngunit tumalikod siya at tumakbo, mabilis at magaan ang katawan. Sumagitsit siya papasok sa mga puno. Ang kanyang buhok ay tila aninong lumilipad sa hangin. Hindi nag-isip si Mario, tumakbo siya, ngunit mabagal na ang kanyang katawan. Habol ang hininga. Pakiusap, sigaw niya mas malakas ngayon. Hintay lang, kausapin mo ako. Parang kabisado ng bata ang kagubatan, paikot-ikot siya sa pagitan ng mga puno na parang likas sa kanya ang daan. Pinilit ni Mario, bagaman matagal na siyang hindi tumatakbo. Hanggang sa natapilok siya sa isang ugat, sumabit ang paa na pasubsob sa puno. Nang siya'y lumingon, wala na ang bata. Nakakainis, bulong niya, hingal, punong-puno ng pagkadismaya. Nakasandal siya sa puno, pinapakalma ang kanyang paghinga. Tahimik ang paligid, wala siyang narinig kundi hangin, wala ring bakas ng bata. Ngunit may kumislap sa lupa, napukaw ang kanyang pansin, isang munting kinang sa ilalim ng mga puno. Yumuko siya at pinulot ito. Isang lumang pendant, putol ang kadena marahil ay nahila sa kanyang pagtakas. Gasgas na ang metal, kupas ang kislap. Binaligtad ito ni Mario, muling kabado ang dibdib. Pinihit niya ang munting clasp at may mahinang click. Bumukas ito. Sa loob ay isang lumang litrato, huminto ang kanyang paghinga, si Alfredo, ang kanyang anak. Kitang-kita sa larawan, mas bata, mga 14 o 15 taong gulang. Ngunit ang nagpapatigil sa kanya ay hindi si Alfredo lang ang nasa larawan. Sa tabi ni Alfredo sa kupas na litrato ay may isang babaeng hindi kilala ni Mario. Kulot at malambot ang buhok nito, at ang kanyang maamong mukha ay tila humahaplos sa alaala ni Mario, ngunit hindi niya mawari kung sino siya. Sino siya at bakit nasa loob ng pendant ang kanyang larawan katabi ng anak ni Mario?
Nanatiling nakatayo si Mario, mariing hawak ang pendant habang mabilis na umiikot ang kanyang isipan. Akala niya'y kilala niya ang lahat tungkol sa buhay ni Alfredo, ang mga kaibigan nito, ugali, tagumpay at kabiguan. Ngunit binago ng babaeng ito ang lahat kung totoo ngang sa batang babae galing ang pendant, gaya ng hinala ni Mario, mas malalim pa ang misteryong ito kaysa inaakala niya. Pagbalik niya sa puntod, palubog na ang araw, gumuguhit ng ginintuang anino sa ibabaw ng mga lapida. Inilapag niya ang mga rosas sa puntod ni Alfredo, ngunit wala roon ang kanyang isip. Nasa pendant ito, isang tahimik na bigat sa kanyang bulsa, punong-puno ng tanong. Hindi ito basta-basta lang, hindi basta naglakad-lakad lang ang batang iyon sa sementeryo. May alam siya, may connection siya kay Alfredo sa kung anong paraan at hindi iyon bibitawan ni Mario. Sa loob ng sasakyan, sumulyap si Carl mula sa rearview mirror. Maayos lang po ba kayo, Ginoo? Saglit na natahimik si Mario, kinapa ang malamig na bakal sa bulsa ng coat. Hindi pa, tugon niya mahinahon, ngunit buo ang loob. Kinagabihan, nakaupo si Mario sa malabong liwanag ng kanyang silid-aralan. Mahinang pumuputok ang apoy sa gilid. Nasa ibabaw ng mesa ang pendant, nakabukas na tila pintuang patungo sa nakaraan. Natawagan na ni Mario si Fernando Turner, isang pribadong investigador na lubos niyang pinagkakatiwalaan. Magkikita sila kinabukasan ng umaga. Sumandal si Mario sa kanyang upuan, ang mga anino sa kisame ay sumasayaw sa kumpas ng apoy. Sa loob ng higit isang dekada, inakala niyang ang dalamhati ay ang huling kabanata sa kwento ni Alfredo. Ngunit ngayon, isang bagong kabanata ang nagsimula, puno ng mga tanong, at lahat ito ay nagsimula sa batang hindi pa rin niya kilala. Kinabukasan, nasa opisina ni Mario si Fernando, nakaupo sa tapat niya. Ang makintab na kahoy at halimuyak ng kape ay nagbigay ng mainit at kontroladong pakiramdam, malayo sa gulo sa loob ni Mario. Veteranong investigador si Fernando, matulis ang pakiramdam sa katotohanan. Iniikot niya ang maliit na pendant sa kanyang magaspang na mga kamay. Sinasabi mong sa batang babae ito, galing? Tanong niya. May halong pagdududa pero nag-iisip. Tumango si Mario, hindi mapakali ang mga daliri sa ibabaw ng mesa. Naiwan niya nung tumakbo siya. Sigurado ako, at tingnan mo ang litrato. Si Alfredo yon, pero yung babae. Naputol ang kanyang salita, tila kinikim-kim ang pagkalito. Binuksan ni Fernando ang pendant, tinitigan ng litrato. Ngumiti si Alfredo sa larawan, at sa tabi niya ay nakatayo ang babae, payapa, elegante, hindi pamilyar. Walang personalan, Mario, ani Fernando. Pero matagal na to. Sigurado ka bang hindi mo talaga siya kilala? Sumikip ang panga ni Mario. Kilala ko ang anak ko, 17 siya nang mamatay. Wala siyang panahon para sa ganitong kalaking sikreto. Hindi ko siya kilala, pero kailangan ko siyang makilala. Isinara ni Fernando ang pendant at isinuksok ito sa kanyang jacket. Uumpisahan ko sa kung anong meron tayo. Susubukan kong hanapin kung saan galing ang pendant, baka matuntun natin sa alahero. Tapos sisiyasatin ko ang mga school record at mga lumang litrato ni Alfredo. Kung mahalaga siya, makikita natin siya. Lumapit si Mario, ibinaba ang kanyang tinig. Hindi lang ito tungkol sa babae, pati na rin sa batang iyon. May kakaiba sa kanya kung paano siya tumingin sa akin, kung paano niya alam ang puntod ni Alfredo. Hindi yon aksidente, siya ang susi sa lahat ng ito. Tumango si Fernando ng marahan. Naiintindihan ko, sa kanya ako magsisimula. Tumayo siya, inayos ang coat. Kapag may mas malaki pa rito, ikaw ang unang makakaalam. Pinanood ni Mario habang lumalabas si Fernando, tahimik pa rin ang apoy sa likod niya. Kahit nagawa na ang unang hakbang, mas mabigat ang kanyang pakiramdam. Ang pendant, maliit, inosente, tila pintuang patungo sa bahagi ng buhay ng kanyang anak na hindi niya kailanman nakita. Makaraan ng 3 araw, muling tumawag si Fernando.
May nahanap ako, sabi niya, malamig at profesional ang boses. Yung babae sa litrato, ang pangalan niya ay Romina Davis. Nakatira siya sa Boston, mga 13 taon na ang nakalipas. Napaupo si Mario ng tuwid. Ay, patay na ba siya? Hindi, sagot ni Fernando. Nawala siya, hindi lang umalis, talagang naglaho. Lumabas lang siya ng apartment isang araw at hindi na bumalik. Naiwan lahat. Walang ID, walang pera, walang bakas. Nireport siya ng landlord nang tumigil siyang magbayad ng renta. Sa kalaunan, ginawang cold case ng pulisya. Mabilis ang tibok ng puso ni Mario. At ang bata? Tanong niya agad. Sandaling natahimik si Fernando. Patuloy ko pa rin siyang hinahanap, pero may isa pang bagay na kailangan mong malaman. Noong nawala si Romina, buntis siya. Para kay Mario, tila isang suntok sa dibdib ang mga salitang iyon. Mariing kumapit si Mario sa gilid ng kanyang mesa, sinusubukang pigilan ang pagkayanig ng kanyang katawan habang hinahabol ng kanyang isipan ang kahulugan ng narinig. Isang nawawalang babae, isang bata, isang pendant na may litrato ni Alfredo. Posible ba talaga ito? Anong ibig mong sabihin, Fernando? Tanong niya. Mahigpit ang tinig, puno ng pag-aalinlangan. Wala pa akong sinasabing sigurado, maingat na sagot ni Fernando. Pero kung buntis nga si Romina nang mawala siya at may koneksyon ng batang yon kay Alfredo, sa palagay ko, alam mo na kung saan to patutungo. Napaupo si Mario sa kanyang silya tulala. Napakalaki ng kahulugan nito. Hanapin mo siya, sabi niya sa wakas, matapos ang mahabang katahimikan. Ang bata, kailangan kong malaman kung sino siya, saan siya galing, at bakit siya narito. Nasa proseso na, paniniguro ni Fernando. Pero Mario, kung totoo ngang konektado siya kay Alfredo, maaaring magbago ang lahat. Sigurado ka bang gusto mong buksan ang pintuang ito? Pumikit si Mario. Agad na bumalik sa isip niya ang mukha ng bata, ang nakakabinging asul na mga mata, tumatagos sa kanyang pagkatao. Kung bahagi siya ng buhay ng anak ko, kailangan kong malaman kahit anong kapalit. Sa sumunod na linggo, bumalik si Mario sa sementeryo mas maaga kaysa dati. Nanginginig ang kanyang damdamin, bawat kalamnan ay balot ng pananabik at kaba. Sa pagkakataong ito, wala siyang dalang bulaklak. Tanging ang pendant, malinis na kumikislap na parabang ito ang susi sa katotohanan. Tahimik siyang tumayo sa tabi ng puntod ni Alfredo, matay nakatingin sa linya ng mga puno. Naghihintay, lumipas ang oras, pumasok ang lamig sa kanyang kots, ngunit hindi siya umalis. At habang lumulubog ang araw, nagkulay ginto ang paligid. At saka niya ito nakita. Ang bata, nakatayo sa gilid ng kagubatan, binalot ng papalayong sinag ng araw. Ang kanyang buhok ay tila may ningning na halo, ngunit matalim ang titig, asul, tumatagos, walang alinlangan. Hindi gumalaw si Mario, natatakot siyang ang kahit kaunting kilos ay magpapalayo sa kanya muli. Bumalik ka, mahina niyang sabi, kalmado ang tinig, kahit mabilis ang tibok ng kanyang puso. Maingat na lumapit ang bata, mahinahon, ngunit may pag-iingat. Tuwing linggo ka nandito, sabi niya, ang tinig ay magaan, ngunit matatag, parang siya rin ay sinusuri si Mario. Napahinto si Mario sa paghinga, unang beses na narinig niya ang boses ng bata at may pamilyar sa timpla nito. Dinadalaw ko ang anak ko, sagot niya, diretso ang tingin, si Alfredo. Nagbago ang ekspresyon ng bata, bahagya lang, ngunit sapat. Isang kisap ng pagkilala, marahil sakit. Hindi ko kailangan ng pera mo, sabi ng bata bigla. Matigas ang boses, di inaasahan. Napakurap si Mario, pera, hindi ako ay... Gusto ko lang malaman ang totoo, putol ng batang babae, bahagyang nanginginig ang tinig. Dahan-dahang lumapit si Mario at itinataas ang pendant. Iyo ito, hindi ba? Lumaki ang mata ng bata, tinitigan niya ito, ngunit hindi ito kinuha. Wala siyang sinabi. Anong pangalan mo?
Tanong ni Mario, mahinahon. Nag-alinlangan siya, tila mabigat ang bawat pantig. Sa wakas, bumulong siya. Carmen, Carmen Davis, parang kidlat sa dibdib ni Mario. Romina Davis. Litrato ni Alfredo. Pendant. Mga mata ni Alfredo. Lahat ay biglang nag-ugnay. Carmen, sambit ni Mario, halos hindi makapaniwala. Ikaw ang anak ni Romina, hindi ba? Hindi siya sumagot, ngunit ang kanyang katahimikan ay nagsabi ng lahat. Nagsikip ang dibdib ni Mario habang bumabalot sa kanya ang katotohanan. Kung si Carmen ay anak ni Romina at kasama si Alfredo sa litratong iyon, posible bang ang batang ito ay kanyang apo? Napuno siya ng pagkamangha at takot. Nakatayo lang siya roon, hindi gumagalaw, humihinga ng malamig na hangin, nakatingin sa batang posibleng bahagi ng kanyang pamilya. Carmen Davis, muling sambit ni Mario, ninanamnam ang pangalan. Tila tama, pamilyar, para bang matagal na niyang alam. Tiningnan siya ng bata, alerto, nakabantay, asul na matay, walang tinatago. Bakit ka nandito? Tanong ni Mario. Anong gusto mo mula sa akin? Nakapulupot ang mga kamay ni Carmen sa gilid. Nang magsalita siya, matatag ang kanyang tinig. Sinabi ko na, hindi pera. Lumapit si Mario, dahan-dahan. Kung ganun, bakit dumadalaw sa puntod ni Alfredo? Bakit mag-iwan ng liryo? Lumingon si Carmen palayo, ang mga matay gumagala sa mga puntod, tila naghahanap ng daan paalis. Kailangan kong malaman kung totoo ka, aniya sa wakas, halos hindi marinig. Napakunot ang noo ni Mario. Totoo? Anong ibig mong sabihin? Napabuntong hininga si Carmen, bahagyang nanginginig. Kailangan kong malaman kung ang lalaking narinig ko sa mga kwento, kung totoo ang mga sinasabi, kung talagang may malasakit ka, kung totoo na kahit matagal na, nandito ka pa rin. Bumitaw si Mario sa huling salita tulad ng isang suntok sa kanyang puso. Wala namang paratang sa boses ng bata, ngunit ang bigat ng kanyang sinabi ay tumagos sa kaibuturan. Matagal na pala siyang nanonood, sinusubukan, naghahanap ng sagot tulad ni Mario. Pinapanood mo ako, bulalas ni Mario, halong pagtataka at hindi makapaniwala. Gaano nakatagal? Matagal na. Sagot ni Carmen, mas malumanay na ang tinig. Muling tumingin ang kanyang mga mata kay Mario at sa unang pagkakataon may nakita itong pagbabago. Isang bahid ng kahinaan, sumisilip sa likod ng kanyang matibay na paningin. Kailangan kong makasiguro na hindi ka lang isa pang pangalan, anya, isa pang kasinungalingan. Umiikot ang isipan ni Mario, pilit binubuo ang mga piraso ng katotohanan kung paano ang batang ito, si Carmen, ay konektado sa buhay ni Alfredo. Carmen, nagsimula siyang dahan-dahan, kailangan kong maintindihan. Ang ibig mong sabihin ba, si Alfredo, ang anak ko, siya. Tatay ko siya, sabi ni Carmen, putol sa kanyang tanong. Nanginig ang boses sa bigat ng kanyang sinabi. Si Alfredo Perez ang tatay ko. Parang nawala ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Mario. Sa loob ng maraming taon, iniyakan niya si Alfredo bilang isang bata, isang binatilyong 17, nakapirmi sa alaala. Ngunit ngayon, nakatayo sa harap niya ang isang buhay na ebidensya, isang bahagi ni Alfredo na nananatiling buhay. Paano? Sambit niya, halos hindi makalabas ang salita sa bibig. Paano ito naging posible? Nakapulupot ang mga braso ni Carmen sa kanyang katawan, matigas ang tinig. Ang nanay ko, si Romina, nagsabi ng ilang bagay, hindi lahat, kaunti lang. Sabi niya mabait si Alfredo, bata pa, at hindi niya alam ang tungkol sa akin. Ayaw niyang sirain ang buhay niya. Sumikip ang dibdib ni Mario. Ang ideya na hindi alam ni Alfredo ang lahat ay tumama sa isang malalim na sugat. Hindi niya alam, bulong ni Mario, tila para sa sarili. Sasabihin niya sa akin, hindi niya basta-basta tatalikuran ng ganito. Naniniwala na rin ako ngayon, sagot ni Carmen, mas matalim ang tono. Pero hindi siya ang pumili, di ba? Inilayo ako ng nanay ko sa lahat, kasama ka. At pagkatapos, bigla siyang nawala.
Napakunot ang noo ni Mario. Nawala? Anong ibig mong sabihin? Nanginig ang mga kamao ni Carmen. Ibig kong sabihin, isang araw iniwan niya ako sa kapitbahay. Sabi babalik siya agad, pero hindi na siya bumalik. Sanggol pa lang ako noon. Sabi nila iniwan niya ako, pero hindi ako naniniwala. Hindi niya gagawin yon. Ramdam ni Mario ang bigat ng kasalanan sa kanyang balikat. Sa lahat ng taon na nilamon siya ng pagdadalamhati para kay Alfredo, hindi niya alam na may isang batang babae, isang taong may parehong sugat na lumaki ng walang kasagutan, walang pamilya. Bakit ngayon? Mahina niyang tanong. Bakit mo ako hinanap ngayon lang? Tumingin si Carmen sa kanyang mga mata at sa unang pagkakataon, nanginig ang kanyang tinig. Dahil wala na akong ibang maaasahan, anya, at ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Mario. Buong buhay ko hindi ko alam kung sino ako. Hindi ko alam kung anong nangyari sa nanay ko. At nung nakita ko ang pangalan mo, pangalan ni Alfredo, umasa ako. Baka may pakialam ka. Hindi ka agad nakasagot si Mario. Binalot siya ng damdamin, ng katotohanan, ng presensya ni Carmen, ng biglang pagbubukas ng isang kwento na akala niyang tapos na. Ngunit ngayon, alam niyang patuloy pa itong sinusulat. Lumapit siya, dahan-dahang lumuhod sa harap ng bata, tinitigan siya sa mata. Carmen, mahinahon niyang sabi, wala akong lahat ng sagot, pero may pakialam ako, higit pa sa iniisip mo, kung si Alfredo ang ama mo at bahagi si Romina ng buhay niya, pamilya ka na rin. At hindi ko hahayaan na harapin mo ito mag-isa. Lumitaw ang bahagyang lambing sa mukha ni Carmen. Hindi pa bumabagsak ang mga pader niya, ngunit may bahid ng init sa kanyang tingin. Hindi ako naghahanap ng tagapagligtas, anya. Muling matatag ang boses. Gusto ko lang malaman ang katotohanan. Tumango si Mario. Kung ganon, hahanapin natin, magkasama. Saglit na tumigil ang mundo sa pagitan nila. Tahimik ang paligid, puno ng mga hindi pa nasasabi. Pagkatapos umatras ng isang hakbang si Carmen, bahagyang lumuwag ang balikat. Kung totoo ang sinasabi mo, sabi niya, patunayan mo. Paano? Tanong ni Mario. Inilabas niya ang isang lumang papel mula sa kanyang bulsa. Medyo nanginginig ang kamay habang inaabot ito. Ito lang ang naiwan sa akin mula sa nanay ko. Maingat na binuksan ni Mario ang papel. Luma na ito, lukot-lukot, halatang paulit-ulit ng hinawakan. Sa kupas na sulat kamay, nakasulat, kung may mangyari sa akin, hindi ito aksidente. Huwag kang magtitiwala kanino man kundi sa kanya. Sa ibaba, may nakasulat na pangalan, Wilson. Nanlumo ang puso ni Mario. Ang pangalang yon, Wilson, gumising ng isang bagay na matagal nang nakabaon. Isang bahagi ng nakaraan na iniwasan niyang balikan. Tiningnan niya si Carmen. Pinagmamasdan siya nito, matay puno ng takot at pag-asang pilit binubuhay. Patutunayan ko, sabi ni Mario, ngayon ay matatag na ang tinig. Malalaman ko kung ano ang nangyari sa nanay mo at sisiguraduhin kong ligtas ka. Wala nang sinabi si Carmen, ngunit sa unang pagkakataon, tumango siya, tahimik ngunit sapat na iyon. Magkasabay silang lumabas ng sementeryo. Tahimik na kasunod ni Mario si Carmen. Ang pangalan na Wilson ay paulit-ulit na umuugong sa kanyang isipan na parang multo. Hindi na ito basta kwento ng pagkawala. Isa na itong misteryo, umaabot mula sa nakaraan, humahabi sa kasinungalingan, lihim at sa isang bagay na mas madilim pa sa inaasahan niya. Pagbalik nila sa bahay, paikot-ikot si Mario sa kanyang silid-aralan, hawak pa rin ang sulat. Wilson, isang piraso ng puzzle na pamilyar, ngunit hindi pa rin niya maikabit. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo si Carmen sa isang leather na upuan, naninigas ang katawan, nakayakap sa sarili na tila sandatang pananggalang. Sumama siya kay Mario matapos ang mahabang katahimikan. Ngunit malinaw ang sinabi niya, hindi siya narito para sa aliw. Gusto ni Carmen ang katotohanan at ganun din si Mario. Wilson, bulong ni Mario habang marahang hinihagod ang kanyang buhok na may uban. Ang pangalan ay parang tinik na kumakapit sa gilid ng kanyang alaala.
Nakatayo si Fernando Turner sa tabi ng fireplace, nakapulupot ang mga braso, ang mukha ay walang mabasang emosyon. Pamilyar ba sa iyo ang pangalang yun? Tanong ni Mario. Bahagyang tumango si Fernando, nag-iisip. Maaaring kahit sino, abogado, bangkero o baka nasa administrasyon. May kilala ka bang may pangalang yon na konektado sa kumpanya? Napakunot ang noo ni Mario habang sinusuyod ang mga sulok ng kanyang alaala. Unti-unting tumango. May isang Henry Wilson, abogado siya ng kumpanya noon. Siya ang humawak ng mga masesilang usapin, pero umalis siya hindi nagtagal matapos mamatay si Alfredo. Nagbago ang ekspresyon ni Fernando, naging matalim. Umalis? Bakit? Umiling si Mario. Hindi ko na matandaan. Magulo ang panahong yon. Hindi kami nag-uusap ni Claire. Ang negosyo ay halos bumagsak. At sa totoo lang, ang tanging iniintindi ko lang noon ay si Alfredo. Biglang sumingit si Carmen, matalim at malinaw ang boses. Anong klaseng mga kaso ang hinawakan niya? Napatingin si Mario sa kanya, nagulat sa apoy sa kanyang tinig. Ang mga mata nito, mga mata ni Alfredo ay nakatuon sa kanya. Mga sensitibong kaso, aminado si Mario, mga merger, legal na paglilinis, kahit anong pwedeng makasira sa imahe ng Perez Industries sa publiko. Yumuko si Carmen, mariing hawak ang mga braso ng upuan. Sa tingin mo may kinalaman siya sa mama ko, sa nangyari sa kanya? Tumingin si Mario kay Fernando, saka muling tumingin kay Carmen. Hindi ko alam, sagot niya ng maingat, pero yan ang unang hakbang, dun tayo magsisimula. Tumango si Fernando. Kung nawala si Wilson matapos mamatay si Alfredo, may bakas tayong pwedeng sundan at susundan ko yan. Lumambot ang tono ni Mario nang tumingin siya kay Carmen. Binanggit ba ng nanay mo ang pangalang Wilson kailanman? Nag-alinlangan si Carmen. Nilalaro ang manggas ng kanyang sweater. Hindi, walang pangalan. Pero palagi siyang takot. Noon hindi ko maintindihan. Pero ngayon, bumagsak ang kanyang tingin sa sahig, naputol ang boses. Sumakit ang puso ni Mario. Ang batang ito, ang kanyang apo, ay lumaki sa takot. Hinahabol ang multo ng isang ina na bigla na lang nawala. Lumuhod siya sa tabi nito. Mahina, ngunit matatag ang tinig. Carmen, pinapangako ko sa iyo, malalaman natin kung ano talaga ang nangyari sa kanya. Hindi ka na mag-isa. Sa isang iglap, tila nabasag ang matibay na panlabas ni Carmen. Tiningnan niya si Mario, waring hinahanap ang katotohanan sa kanyang mukha. Matapos ang ilang segundo, tumango siya, bahagya at may pag-iingat. Sige, bulong niya, pero walang kasinungalingan, walang sikreto. Tumayo si Mario. Sang-ayon ako, hahanapin ni Fernando si Wilson at doon tayo magsisimula. Kinabukasan, tumawag si Fernando, dala ang bagong impormasyon. May nakuha ako, anya, masinsina ng boses. Hindi lang basta umalis si Wilson sa kumpanya, naglaho siya. Walang bakas, walang tirahan, walang kontak. Tumindig si Mario, hawak ang telepono na parang bakal. Anong ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin ayaw niyang matagpuan, sagot ni Fernando. Pero may nakuha akong bank account sa pangalan niya, isang deposito, halagang $250,000 ang pumasok bago siya mawala. Nabagsakan si Mario ng kaba. Mula saan? May katahimikan. Pagkatapos ay sagot ni Fernando. Mula sa isa sa sarili mong subsidiaries, Mario. Lahat ng trail ay papunta sa Perez Industries. Tumama ang mga salita na parang suntok sa sikmura. Naglakad-lakad si Mario, hindi mapakali. Ibig mong sabihin, may taong mula sa sarili kong kumpanya ang nagbayad sa kanya para maglaho? Ganon ang lumalabas, sabi ni Fernando. Pero mas malalim pa ito. Hindi lang basta abogado si Wilson, may koneksyon siya sa mga taong gumagalaw sa anino. Kung may gustong patahimikin si Romina, maaaring si Wilson ang nag-ayos noon. Maring hinigpitan ni Mario ang hawak sa telepono. Hanapin mo siya, kahit anong kailangan. Gagawin ko, pangako ni Fernando. Pero kung saan man ito tumungo, dapat handa ka. Hindi ito magiging madali.
Binaba ni Mario ang telepono, puno ng kaba ang isipan. Ang ideya na may tao mula sa sarili niyang kumpanya na maaaring may kinalaman sa pagkawala ni Romina ay halos hindi niya matanggap. Pero hindi na siya pwedeng umatras ngayon. Kinagabihan, magkasamang nakaupo sina Mario at Carmen sa sala. Mahinang pumupukpok ang apoy sa fireplace, ngunit tila walang init sa pagitan nila. Ikinuwento ni Mario ang lahat sa kanya. Tungkol kay Wilson, ang misteryosong bayad at ang koneksyon sa kumpanya. Nakaupo si Carmen sa tapat niya, tahimik at walang mabasang damdamin sa mukha. Sa tingin mo pinatay siya? Anya, diretso, walang emosyon. Nag-alinlangan si Mario. Hindi ko alam, pero may gustong mawala siya at naniniwala akong konektado ito kay Alfredo kahit paano. Maring sinarado ni Carmen ang panga, hindi man lang siya nakilala ni Alfredo, aniya ng may pait. At ngayon inaasahan mong maniwala ako na may pumatay sa nanay ko para lang itago yon. Maingat na inilagay ni Mario ang kamay sa ibabaw ng kanya. Bahagyang umiwas si Carmen, ngunit hindi siya umatras. Malalaman natin ang totoo, mahinang sabi ni Mario, kahit masakit, kahit mahirap. Tumingin si Carmen sa kanya, ang kanyang asul na mga mata ay nagniningas sa sakit at sa isang mas malalim na damdamin, paninindigan. Mas mabuti pang seryoso ka, sabi ni Carmen, matigas ang boses, tila bakal. Dahil kung hindi, ako na mismo ang kikilos. Tumango si Mario, lumalalim ang kanyang paninindigan. Sa loob ng maraming taon, namuhay siya sa ilalim ng bigat ng lungkot at mga tanong na walang sagot. Ngunit ngayon, may bago nang tumubo sa kanyang kalooban, isang apoy. Hahanapin niya si Wilson, malalaman niya ang buong katotohanan tungkol kay Romina, at sisiguraduhin niyang hindi kailanman muling mag-iisa si Carmen. Sumisikat na ang araw, tinatabunan ng gintong liwanag ang silid-aralan. Ngunit hindi nito nabawasan ang tensyon sa hangin. Nakatayo si Mario sa tabi ng kanyang mesa, nakatitig sa isang kit para sa DNA test na ibinigay ni Fernando noong nakaraang gabi. Maliit at payak, ngunit tila isang natutulog na dambuhala, may kakayahang kumpirmahin ang lahat o sirain ang natitirang katiyakan. Sa likuran niya nakaupo si Carmen, matigas ang tindig sa leather na upuan, nakapulupot ang mga braso sa dibdib, walang mabasa sa kanyang tingin. Pumayag siyang gawin ang test, ngunit kitang-kita sa katawan niya ang alinlangan. Hindi niya alam kung gusto ba talaga niyang malaman ang sagot o kung kaya niyang tanggapin ang ibig sabihin nito. Hindi mo kailangang gawin to, malumanay na sabi ni Mario, humarap sa kanya. Kung hindi ka pa handa, handa na ako. Putol ni Carmen, kalma ang tinig, ngunit tagos ang talim. Buong buhay ko naghahanap ako ng sagot, hindi ako titigil ngayon. Napalunok si Mario at tumango. Sige, umupo siya sa harap ni Carmen, binuksan ang test kit at ipinaliwanag ang proseso, isang simpleng swab lang. Pag naipadala na natin, may resulta na tayo sa loob ng 1 linggo. Walang imik, yumuko si Carmen. Kinuha ang swab at marahang ipinahid sa loob ng kanyang pisngi. Mabilis at tiyak ang kilos. Ibinigay niya ito pabalik at tumingin kay Mario. Matatag, hindi natitinag. Gumaya si Mario, maingat ding kumuha ng sample. Nang may selyo na ang mga sobre, muli siyang tumingin sa kanya. Ano man ang lumabas sa test, hindi ka nag-iisa, pangako ko yan. Hindi sumagot si Carmen, ngunit bahagyang lumambot ang kanyang tingin. At para kay Mario, sapat na yun sa ngayon. Ang mga sumunod na araw ay parang torture. Pinuno ni Mario ang kanyang schedule. Mga meeting, tawag, kahit ano para hindi isipin ang resultang hinihintay. Ngunit tuwing tumitigil siya, bumabalik ang mga alinlangan. Sa gabi, umiinom siya ng scotch sa tabi ng apoy. Nakatitig sa mga apoy na tila may sinasabi. Si Carmen naman ay nanatiling tahimik at malayo. Kadalasan ay nasa guest room lang siya at kung makipag-usap man ay saglit lang. Iginagalang ni Mario ang espasyo niya.
Alam niyang mabigat din ito para sa kanya, ngunit hindi niya maiwasan ang guilt. Kung si Alfredo nga ang ama niya, ibig sabihin mas higit pa ang nawala kay Mario kaysa akala niya. At si Carmen, lumaki na walang kaalaman, walang pamilya. Paminsan-minsan tumatawag si Fernando, ngunit si Henry Wilson ay parabang nilamon na ng lupa. Malinis ang pagkaputol ng bakas. Kung sino man ang nagbayad para siya'y mawala, siniguradong hindi na siya mahahanap. Hanggang sa dumating ang tawag, tumibok ng mabilis ang puso ni Mario habang sinasagot ang telepono. Narinig niya ang boses ni Fernando, matatag ngunit seryoso. May resulta na ako. Nagsikip ang lalamunan ni Mario. Sabihin mo. Saglit na katahimikan, match 99.9%. Pumikit si Mario. Inaasahan na niya ito, ngunit ang mismong kumpirmasyon ay tila pagkilos ng buong mundo sa ilalim ng kanyang mga paa. Salamat, mahina niyang sabi. Okay ka lang ba? Tanong ni Fernando mahinahon. Magiging ayos din ako, tugon ni Mario. Magpatuloy ka. Hindi pa tayo tapos. Kinagabihan, nakita ni Mario si Carmen sa hardin. Nakaupo siya sa isang bangko, yakap ang mga tuhod, nakatingin sa lumulubog na araw. Ang natitirang liwanag ay nagbigay sa kanya ng gintong halo. Hindi siya lumingon nang lumapit si Mario pero alam niyang naroon siya. Match, mahina niyang sabi, ikaw ang anak ni Alfredo. Bumuga ng hangin si Carmen mabagal, bahagyang lumuwag ang mga balikat niya. Inaasahan ko na bulong niya. Umupo si Mario sa tabi niya, hindi alam kung paano sisimulan ang bigat ng mga salitang gustong bitawan. Sa sandaling iyon, wala nang halaga ang pera, wala ang katayuan. Ang mahalaga ay katotohanan. Patawad. Sa wakas ay sabi niya makapal ang tinig. Patawad at hindi nalaman ni Alfredo. Patawad na ikaw ang nagdusa, mag-isa. Lumingon si Carmen, nanginginig ang panga. Hindi mo kasalanan, mahina niyang sabi. Ako lang, hindi ko alam. Ang bigat. Tumango si Mario. Totoo, pero hindi mo na kailangang pasanin to mag-isa. Pamilya tayo, Carmen. Ano man ang mangyari mula rito, haharapin natin ito ng magkasama. Sa wakas, nabiyak ang matibay na pader ni Carmen. Lumingon siya sa kanya, ang mga asul na matay kumikislap. Hindi lang sa sakit, kundi sa isang bagay na mas malalim. Pag-asa. Totoo ba? Yan? Mahina niyang tanong. Halos takot umasa. Marahang ipinatong ni Mario ang kanyang kamay sa balikat niya. Totoo, matatag niyang sagot. Bawat salita. Apo kita, Carmen, sabi ni Mario, matatag ngunit puno ng damdamin ng tinig. At gagawin ko ang lahat para protektahan ka. Bahagyang tumango si Carmen, mahigpit ang pagkakapiit ng labi habang pinipigil ang unos sa kanyang mga mata. May isa pa, aniya pagkatapos ng sandaling katahimikan. Inilabas niya ang isang maliit na journal mula sa kanyang bag, lumang-luma, balot ng maitim na balat. Akin to ng mama ko, nahanap ko tumatapos siyang mawala. Maingat na tinanggap ni Mario ang journal, hinaplos ng mga daliri ang makinis na lumang pabalat. Binuksan niya ang unang pahina at agad niyang naramdaman ang bigat ng takot ni Romina sa mismong sulat kamay nito. Kung may mangyari sa akin, hindi ito aksidente. Huwag kang magtitiwala kanino man kundi sa kanya. Binaliktad niya ang bawat pahina at sa bawat isa ay may pira-pirasong alaala, mga mabilisang pag-iisip, hindi malinaw na mga tala ng pag-uusig at misteryosong pagbabanggit sa isang taong laging nakamasid. Hanggang sa huling bahagi ng journal, isang pangalan ang nagpahinto sa kanyang paghinga, Henry Wilson. Nanginig ang kamay ni Mario habang isinasara ang journal. Ito na ang ebidensyang hinihintay natin. Aniya, palalim ng palalim ang kanyang paninindigan. Malalaman natin kung anong nangyari kay Romina, Carmen, ipinapangako ko. Tumingin si Carmen sa kanya, ang pag-asa sa mga matay na babalot pa rin ng maraming taon ng kabiguan. Mas mabuti pa nga, mahinang tugon niya, dahil hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman ang totoo.
Tumango si Mario, ang apoy sa dibdib niya'y lalong lumakas. Sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, muling nagkaroon ng layunin ang kanyang buhay. Magtutulungan silang tuklasin ang katotohanan tungkol kay Romina, kay Alfredo at sa mga lihim ng Perez Industries. Hindi na siya uurong, hindi na, hanggang makamit ang hustisya. Nasa pagitan nila ngayon ang journal nakapatong sa makintab na mesa, mabigat sa bigat ng matagal nang tinatago. Hindi pa natutulog si Mario mula nang ibigay ito ni Carmen. Bawat pahina ay humahatak sa kanya papasok sa takot ni Romina, papasok sa isang madilim na nakaraan na hindi niya alam na naging bahagi ng buhay ni Alfredo. Tahimik na nakaupo si Carmen sa tapat niya, mahigpit ang pagkakapulupot ng mga braso, parang pananggalang laban sa mga alam na niyang totoo. Hindi lang ito diary, sabi ni Mario, mababa at banayad ang boses. Tinapik niya ang pabalat gamit ang daliri. Ito'y mapa ng kanyang takot. Alam niyang may humahabol sa kanya. Lumapit si Carmen, matalim ang mga mata. Anong isinulat niya? Nagatubili si Mario. Magulo ang mga pahina, wala sa ayos. Pero malinaw ang mensahe. Binuksan niya ang isa sa huling pahina at itinulak ang libro palapit kay Carmen. Basahin mo to. Tinapik ni Carmen ang papel, binasa ng mahina. Nakita ko na naman siya ngayon. Tinitingnan niya ako. Alam kong siya iyon. Binalaan nila ako na ganito ang mangyayari kung magsasalita ako. Pero hindi ko kayang mabuhay ng ganito. Nararapat malaman ni Alfredo, sasabihin ko na, kailangan ko. Kung may mangyari sa akin, hindi ito aksidente. Nanginig ang boses ni Carmen, maingat niyang isinara ang journal, nanginginig ang mga kamay. Natakot siya, bulong niya. Gusto niyang sabihin sa kanya, sa tatay ko, pero hindi na niya nagawa. Nagdilim ang ekspresyon ni Mario. Hindi, may pumigil sa kanya. Sa tingin mo si Wilson? Tanong ni Carmen, puno ng pagkadismaya at papalapit na galit. Lagi siyang binabanggit. Dapat may kinalaman siya. Dahan-dahang huminga si Mario. Posible! Naging abogado ko siya. Kung kinatakutan siya ni Romina, may access siya sa lahat. Ang personal na buhay ni Alfredo, mga confidential na file, lahat ng maaaring gusto niyang protektahan. Mariing pinisil ni Carmen ang panga. So anong susunod? May pangalan ka pero wala siya. Paano natin siya mahahanap? Bago pa man makasagot si Mario, tumunog ang kanyang telepono. Nakalagay sa screen ang pangalan ni Fernando Turner. Si Fernando, mabilis na sabi ni Mario. Anong meron? Mabilis at mabigat ang boses ni Fernando. Mario, masama to. Nakahanap ako ng bahagi ng lumang file ni Wilson sa company archive. Hindi buo, pero may transaksyon doon. Malaking halaga ng pera, bayad bago siya nawala. Para kanino? Tanong ni Mario. Isang lalaking nagngangalang Alberto Hale. Napakunot ang noo ni Mario. Hindi ko siya kilala. Hindi mo talaga siya makikilala. Sagot ni Fernando, hindi siya empleyado. Inimbestigahan ko, si Hale ay ginagamit ng mga kumpanyang may kailangan ng maduming trabaho, mga banta, paglalaho, yung mga bagay na hindi dapat na iuugnay sa kanila. Nanginig ang tiyan ni Mario. Gusto mong sabihin, si Wilson ang kumuha sa lalaking ito para hanapin si Romina? Hindi ako sigurado, sagot ni Fernando, pero tugma ang background niya. Konektado sa mga kaso ng pananakot, pinaghihinala ang pagpatay, pero walang nasasampa. Maingat siya. Maring kumapit si Mario sa mesa. Alam mo ba kung nasaan siya ngayon? Wala pa, sagot ni Fernando, pero hinahanap ko na siya. Hanapin mo siya, malamig na sabi ni Mario, anuman ang kailangan. At kapag nahanap mo siya, sabi ni Mario, matigas ang tinig na may halong damdamin. Ako mismo ang kakausap sa kanya. May katahimikan. Sumagot si Fernando, mahinang boses, puno ng babala. Mario, papasok ka sa delikadong teritoryo. Kung si Hale ang sangkot, hindi siya yung tipo ng tao na uupo sa maayos na pag-uusap. Delikado siya.
Wala akong pakialam, mariing sagot ni Mario. Kung may alam siya sa nangyari kay Romina, haharapin ko siya mismo. Napabuntong hininga si Fernando. Ayaw man niya tinanggap ang desisyon. Sige, tatawagan kita sa oras na may balita na ako. Ibinaba ni Mario ang telepono mabagal habang mahigpit ang pagkakakagat sa panga. Paglingon niya, nakatitig si Carmen sa kanya, isang bagyong nagsasanib ng takot at paninindigan sa kanyang mukha. Anong sabi niya? Mahinang tanong ni Carmen. Huminga ng malalim si Mario at isinalaysay ang lahat. Ang trail ng pera. Ang pangalan, Alberto Haley. Ang posibilidad na siya ang dahilan ng pagkawala ni Romina. Hindi sumabat si Carmen. Tahimik siyang nakinig habang ang mga daliri niya'y halos bumaon sa gilid ng mesa. Ibig mong sabihin, nanginginig ngunit kontrolado ang boses, may taong nasa labas na posibleng pumatay sa kanya? At malaya lang siyang namumuhay hanggang ngayon? Tumango si Mario. Hahanapin natin siya, Carmen. At kapag nahanap natin siya, malalaman natin ang totoo. Bigla siyang tumayo, nagsimulang maglakad-lakad, ang tensyon ay kita sa bawat galaw. Paano kung itanggi niya? Paano kung walang ebidensya? Karapat-dapat si Mama sa higit pa sa baka, karapat-dapat siya sa hustisya. At makakamit niya yon, matatag na sagot ni Mario. Lumapit siya, tumayo sa harap ni Carmen at tumitig sa kanyang mga mata. Pangako, malalaman natin ang totoo. Hindi ako titigil. Huminto sa paglalakad si Carmen. Tumingala siya, ang kanyang mga matay kumikislap sa hindi pa pumapatak na luha. Hindi mo alam yon, sabi niya, halos pumutol ang tinig. Hindi mo pwedeng ipangako yan. Nasaktan si Mario, ngunit marahang ipinatong ang kanyang mga kamay sa balikat niya. Hindi. Aminado niya, hindi ko kayang ipangako ang resulta, pero kaya kong ipangako na hindi ako titigil hanggat hindi natin nalalaman ang katotohanan. Tahimik si Carmen sa ilang sandali. Pagkatapos ay tumango siya, mabilis na pinahira ng mga mata at huminga ng malalim. Sige, matatag na ang tinig. Anong susunod? Umayos ng tindig si Mario at lumalim pa ang paninindigan sa kanyang mukha. Hintayin natin ang lokasyon ni Haley mula kay Fernando. Sa ngayon, balik tayo sa journal, pahina bawat pahina. Baka may na-miss tayo, isang clue na hindi natin napansin. Tumango si Carmen. Gawin natin. Magkatabi silang naupo, nakabukas ang journal sa pagitan nila. May mga marka, kulay at tala sa bawat pahina galing sa kanilang dalawa. Sa paglipas ng oras, pinagsusuri nila ang bawat fragmento ng takot ni Romina. Bawat palihim na pahiwatig, naghanap ng katotohanang matagal nang nakabaon. At kahit wala silang sinabing direkta, alam nilang pareho, habang papalapit sila sa katotohanan, lalong nagiging mapanganib ang landas na tinatahak nila. Nakabukas ang journal sa ibabaw ng mesa, puno na ng color-coded tabs at mga tala. Ang ilaw ng desk lamp ay mahinang lumiliwanag sa mga pahina, nagpapahiwatig ng aninong kasama ng mga iniwang iniisip ni Romina. Sa kabila ng mahabang paghahanap, wala pa ring malinaw na koneksyon kina Henry Wilson o Alberto Hale. Tanging mga babala, takot at katahimikan. Hanggang sa basagin ng tunog ng telepono ang katahimikan. Mabilis na sinagot ni Mario, Fernando, anong meron? Nahanap ko na siya, sagot ni Fernando. Si Alberto Hale. Humigpit ang hawak ni Mario sa telepono. Nasaan siya? Nakatira siya sa isang maliit na bayan malapit sa Chicago. May alias, hindi nakikihalubilo, puro cash ang trabaho. Halatang wala sa radar. Hindi siya nagtatago sa batas. Nagtatago siya sa kung sino man ang nagbayad sa kanya. Sa tingin ko, ayaw nilang magsalita siya. Tumingin si Mario kay Carmen. Nakapako ang tingin nito sa kanya, naghihintay. Pwede mo ba siyang ayusin ng pagkikita? Tanong ni Mario. Nag-alinlangan si Fernando. Mario, hindi mo basta-basta kinakausap ang gaya ni Hale. Mapanganib siya. Kapag naramdaman niyang banta ka, papatayin ka niya. Wala akong pakialam, malamig na sagot ni Mario. Ayusin mo.
Kailangan kong makuha ang katotohanan. May katahimikan bago sumagot si Fernando. Sige, kakausapin ko siya. Pero may kasama tayong seguridad. Magdadala ako ng backup, just in case. Gawin mo ang kailangan mong gawin, sabi ni Mario. Sabihin mo lang kung kailan at saan. Ibinigay ni Fernando ang mga detalye. Pagkababa ng tawag, hinarap ni Mario si Carmen. Makikipagkita tayo sa kanya. Lumaki ang mga mata ni Carmen. Sa unang pagkakataon sa mga nakalipas na araw, kitang-kita ang takot. Si Alberto Hale, ang lalaking posibleng pumatay sa mama ko. Oo, sagot ni Mario. At kung may alam siya, kahit kaunti, pipilitin kong magsalita siya. Lumalalim ang paghinga ni Carmen, nanginginig ang tinig ngunit tiyak. Sasama ako. Umiling agad si Mario. Hindi pwede. Mapanganib. Kung tama si Fernando tungkol kay Hale, hindi ko hahayaang malagay ka sa panganib. Siya ang mama ko, singhal ni Carmen, tumataas ang boses kasabay ng damdamin. Kung may alam siya sa nangyari sa kanya, kailangan kong marinig yon, karapatan kong malaman. Bubukas sana ang bibig ni Mario para sumagot, ngunit ang tingin sa mga mata ni Carmen ang nagpahinto sa kanya. Hindi ito pagrebelde ng isang dalagita, isa itong paninindigan ng isang batang babaeng pinatahimik ng buong buhay niya sa pamamagitan ng kawalan at kalahating katotohanan. Hindi siya humihingi ng permiso. Kinukuha niya ang karapatang malaman. Napilitan siyang tumango. Sige, pero manatili kang malapit sa akin. Kapag may naramdamang kakaiba, umalis ka agad, walang tanong, walang pag-aalinlangan. Sang-ayon, sagot ni Carmen, mariin ang panga at naniningas ang paninindigan. Kinabukasan ng gabi, magkasamang nakaupo sina Mario at Carmen sa loob ng isang itim na SUV nakaparada sa anino ng isang luma at sirasirang paradahan sa labas ng lungsod ng Chicago. Tahimik sa loob ng sasakyan, mabigat, puno ng pag-aantabay. Si Fernando ang nasa manibela, isang kamay malapit sa baril sa tagiliran. Dalawa pang tauhan ang naghihintay sa isa pang sasakyan. Tahimik na paalala na delikado ang kanilang pupuntahan. Nasa loob siya, sabi ni Fernando, itinuro ang maruming diner sa kabila ng kalsada. Ang kumukurap na neon sign ay tila babala. Tuwing Martes siya nandyan, tahimik lang, hindi gumagawa ng gulo. Tumingin si Mario kay Carmen. Nakatayo siya ng tuwid, mahigpit ang hawak sa kanyang mga kamay. Lahat ng kalamnan sa katawan niya ay tila handang sumabog. Handa ka na ba? Mahinang tanong ni Mario. Tumangulang si Carmen, ang kanyang asul na mga mata ni Alfredo ay nagniningas ng determinasyon. Tara na! Sa loob ng diner, madilim at luma ang paligid. Amoy mantika sa hangin at ang mga silya at mesa ay tila hindi na upgrade sa loob ng ilang dekada. Sa dulo ng silid, may isang lalaking nag-iisa. Nakayuko sa kape, Alberto Hale. Mas matanda kaysa sa inakala ni Mario. Ubanin na ang buhok, ang mukha'y inukit ng matitigas na taon pero may matalim sa likod ng kanyang mga mata. Isang instinct na hindi nawawala kahit gaano pa katagal siyang wala sa sirkulasyon. Nang lumapit sila, tumingala si Hale. Matalas ang tingin, mabilis na sumilip mula kay Mario papunta kay Carmen. Alberto Hale, malumanay na sabi ni Mario huminto sa tabi ng booth. Kailangan naming makipag-usap. Hindi gumalaw si Hale, uminom lang ng kape. Hindi ko kayo kilala, aniya, at wala akong pakialam. Hindi umatras si Mario. Inilabas niya mula sa kanyang coat ang leather journal ni Romina at inilapag sa mesa. Romina Davis, sabi niya ng mariin. Pamilyar ba? Napatigil si Hale, bahagyang humigpit ang hawak sa tasa. Sandaling inakala ni Mario na tatayo siya at tatakas. Ngunit umupo si Hale ng mas maayos, malamig ang mga mata. Anong gusto niyo? Katotohanan, sagot ni Mario na upo sa tapat nito. Sumunod si Carmen, umupo sa tabi ni Mario, hindi inaalis ang tingin kay Hale. Alam naming may kinalaman ka sa nangyari sa mama ko. Gusto naming malaman ang ginawa mo.
Umiling si Hale, may mapait na tawa. Habol kayo ng multo, matanda, delikado yan. Hindi ako natatakot sa iyo, malamig na sabi ni Mario. Kung may natitira pa sa konsensya mo, sabihin mo ang totoo. Ina siya, hindi niya deserve to. Tumigas ang ekspresyon ni Hale, saglit na tila babanat, pero huminga na lang siya ng malalim. Si Romina ay problema, bulong niya. Marami siyang alam tungkol sa anak mo, tungkol sa kumpanya mo. Binigyan ako ni Wilson ng pera para manahimik siya. Napasinghap si Carmen, ang kamay ay napunta sa kanyang bibig. Pinatay mo siya? Nanginginig ang tinig. Tiningnan siya ni Hale sa mata. Hindi ko yun sinabi, mahinang tugon. Ang sabi ko lang, pinatahimik ko siya. Sumiklab ang galit ni Mario, subalit pinilit ang sarili na manatiling kalmado. Nasaan siya? Maring tanong. Buhay ba siya? Lumapit si Hale, ang mga matay kumikislap sa di maipaliwanag na damdamin. Gusto niyo ng sagot? Huli na kayo. Wala na si Wilson at ang mga taong nasa likod niya. Hindi sila nagiiwan ng bakas. Kung buhay pa siya, hindi niyo siya matatagpuan. Kung hindi na, mas mabuti nang hindi niyo malaman. Parang lumubog ang mundo ni Mario. Ang mga salita ni Hale ay tila yelo sa kanyang dugo. Humigpit ang hawak niya sa braso ni Carmen na halos hindi humihinga. Sasabihin mo sa amin ang lahat, mariin ni Mario, mababa ang boses, puno ng pananakot, dahil hindi ka basta-basta makakaalis dito. Umismid si Hale, bahagyang nakangiti. Good luck, Perez. May mga lihim na namamatay kasama ng mga nagdadala nito. Nararamdaman ni Mario ang apoy ng galit sa dibdib niya, ngunit pinilit niyang manatiling kontrolado. Dumating sila para sa mga sagot at makukuha niya ito gaano man ito kahirap. Pabalik sa SUV, mabigat ang katahimikan, halos hindi makahinga. Paunti-unti nang naiiwan ang mga ilaw ng Chicago sa likod nila, nilalamon ng kadiliman. Ngunit hindi iniisip ni Mario ang lungsod. Iniisip niya ang mga huling salita ni Hale na parang sumpa. May mga lihim na namamatay kasama ng mga nagdadala nito. Sa tabi niya, tahimik na nakatingin si Carmen sa bintana. Hindi siya nagsalita simula nang umalis sila sa diner. Ang katahimikang iyon ay nagsalita ng mas malakas kaysa galit. Naghahanap siya ng katotohanan tungkol sa kanyang ina at ngayong gabi ang tanging nahanap niya ay mga anino. Gusto sanang magbigay ng aliw si Mario kay Carmen, kahit kaunting ginhawa, kahit kaunting lakas. Pero ano nga bang masasabi niya? Kumpirmado na ang kinatatakutan nila. Ngunit walang katahimikan kapalit. Hindi basta nawala si Romina Davis, binura siya. Binasag ni Fernando ang mabigat na katahimikan mula sa harap ng SUV. Ang mga matay sumasalubong sa kanila mula sa rearview mirror. Kaunti lang ang sinabi ni Hale niya, pero sapat na. Binigyan siya ng pera para mawala si Romina. At si Wilson, siya ang nag-umpisa ng lahat. Hinaplos ni Mario ang sentido niya, sumasakit ang ulo sa bigat ng katotohanan. Ibig sabihin, ang hinahanap natin ngayon ay kung sino ang nagbayad kay Wilson at ang bakas na yan babalik sa kumpanya ko. Tumango si Fernando, mabigat ang ekspresyon. Mas madali hanapin, pero mas delikado. Ang mga taong yan, matagal nang may oras para itago ang lahat. Kung bumalik ito sa panahon ng pagkamatay ni Alfredo, matagal na nila itong ibinaon. Tumigas ang panga ni Mario, kumuyom ang kamao sa kanyang hita. Kahit gaano pa nila ito ibinaon, huhukayin natin. Sa wakas, nagsalita si Carmen. Mahina pero matatag ang boses. Paano kung kami naman ang balikan nila? Kung kaya nilang patayin si Mama, anong pipigil sa kanila na gawin din yun sa atin? Ang tanong niya ay tumagos sa proteksyon ng SUV, parang patalim na nakabitin sa ere. Humarap si Mario sa kanya, matalim ang tingin. Hindi ko hahayaang mangyari yon. Ligtas ka sa akin, Carmen. Walang sino man ang makakapanakit sa'yo. Tumingin si Carmen, bakas ang pagdududa. Hindi mo maipapangako yan, mahinang sagot niya. Kaya ko, sagot ni Mario, hindi na tinag. At ipinapangako ko,
Gabi na, tahimik na ang buong bahay. Nasa silid-aralan si Mario, nag-iisa. Nakabukas sa mesa ang journal ni Romina. Bawat pahinay kabisado na niya. Lahat ng salitay muling umuukit sa kanyang dibdib. Ngunit isang pangalan lang ang nangingibabaw ngayon, Wilson. Bumuntong hininga siya, pumikit nang biglang marinig ang tunog ng basag na salamin. Napakabilis ng tibok ng puso niya. Kumilos ang instinct. Kinuha niya ang poker mula sa fireplace at lumabas. Tahimik ang buong bahay. Ang tanging tunog ay ugong ng heating vents. Sinilip niya ang mga bintana, buo. Ngunit may aninong gumalaw malapit sa pinto. Sino yan? Tawag niya, matatag ang tinig. Walang sumagot, tanging langit-ngit ng pinto habang ito'y dahan-dahang sumasara. Dali-daling tumakbo si Mario pero wala na ang intruder. Ang nag-iisang palatandaan na may pumasok, isang puting liryo nakahandusay sa sahig. Sumama ang sikmura ni Mario, ang halimuyak, ang simbolismo. Hindi ito basta aksidente, ito ay mensahe. Kinabukasan, dumating si Fernando, binusisi ang security footage, matalim ang mata. Ayan, sabi niya, tinuturo ang monitor. Ipinakita ng CCTV ang isang hooded figure, mabilis at sanay. Bihirang masilip ng malinaw, pero malinaw ang ginagawa. Inilapag ang puting liryo bago muling naglaho. Gusto nilang malaman mong naroon sila, ani Fernando. Hindi ito random, isa itong babala. Tumigas ang panga ni Mario. Alam nilang malapit na tayo, ginigiba nila ang kumpiyansa natin. Tumango si Fernando. Kung totoo ang sinabi ni Hale, ayaw ng mga yon na mabunyag ang katotohanan. Hindi ito magandang palatandaan, ani Carmen mula sa pintuan. Nakasalubong ang braso, balot ng sweater. Alam nila kung nasaan tayo, kaya nilang pumasok kailan nila gusto. Lumapit si Mario, marahang hinawakan ang balikat niya. Papalakasin natin ang seguridad, hindi na sila makakapasok muli. Tumingin si Carmen, mariin ang tinig. Kung ganon, unahan na natin sila bago nila tayo maunahan. Tumango si Mario. Oo, pero kailangang matalino tayo. Dahan-dahan nating gibain ang itinago nila, piraso-piraso, bato-bato. Maya-maya bumalik si Fernando na may bagong lead. May nahanap akong mga transaksyon na ginawa ni Wilson bago siya nawala. Sabi niya, inilapag ang folder. Isa sa kanila, malaking halaga, ipinadala kay Alberto Hale. Konektado sa isang proyekto ng kumpanya. Pero burado na ang file. Burado, kunot noong tanong ni Mario. Anong proyekto? Yan ang problema, sagot ni Fernando. Hindi lang tinanggal, tinago. May na-recover akong fragment. Inilapit niya kay Mario, isang phrase ang tumambad, Project Solas. Sa gilid, H.W. Henry Wilson, bulong ni Mario. Siya ang namuno. Tumango si Fernando. At kung kasangkot din si Hale, malamang may kinalaman ito kay Romina. Kailangan nating malaman kung ano talaga ang Project Solas, ani Mario, at kung ano ang tinatago nila. Kinabukasan, tumawag si Mario ng emergency meeting sa board ng Perez Industries. Nasa ulo siya ng mesa, kaharap ang mga dating kaalyado. Ngayon, lahat ay may bahid ng hinala. Tinawag ko kayo para sa katotohanan, matalim niyang panimula. 13 taon na ang nakalipas, inilunsad ang Project Solas. Gusto kong malaman kung sino ang nag-apruba nito at para saan ito. Tahimik, parang usok ang tensyon sa silid. Nagkatinginan ng ilan, walang nagsalita. Tumigil ang mata ni Mario kay Reynaldo Denton, dating Chief Financial Officer. Reynaldo, marin niyang tawag, ikaw ang namahala sa budget noon. Anong alam mo? Naglinis ng lalamunan si Reynaldo, hindi tumingin sa mata ni Mario. Discretionary project, si Wilson ang naghawak. Wala ako sa detalye. Napaka-kumbinyente, malamig na sagot ni Mario, pero kulang yan. Tumingin siya sa buong mesa. Kung may alam kayo tungkol sa Project Solas, ito na ang tamang oras. Dahil kahit makipagtulungan kayo o hindi, malalaman ko ang totoo. Walang sumagot, pero nakita niya ang mga senyales, kaba sa mukha, mga matang umiiwas, mga kamay na di mapakali.
At sapat na iyon para kay Mario. May isang tao sa boardroom na alam ang higit sa ipinapakita nila. Bumaba ang boses ni Mario, mababa, puno ng banta. Ito na ang pagkakataon niyong magsabi ng totoo, aniya, pinasadahan ng tingin ng buong silid. Dahil kapag nalaman kong may kinalaman kayo sa nangyari kay Romina Davis, pagsisisihan niyong hindi kayo nagsalita ngayon pa lang. Tahimik pa rin ang lahat pero ang takot ay kapansin-pansin sa paninigas ng mga balikat, sa mabilis na sulyapan at sa mga nanginginig na kamay. Umupo ng diretso si Mario, walang mabasa sa kanyang mukha. Tapos na ang pagpupulong, anya patag, at ituring niyo na itong huling babala. Isa-isa, tahimik at masikipang hakbang lumabas ang mga board members. Naiwan si Mario na natiling nakaupo, sumasabog ang isipan sa dami ng iniisip. Malapit na siya, ramdam niya. Ngunit habang papalapit siya sa katotohanan, lalong nagiging mapanganib ang bawat hakbang. Wala nang atrasan. Kinagabihan nakaupo si Mario sa kanyang silid-aralan. Ramdam ang bigat ng mga nagdaang linggo. Parang bakal na nakapatong sa kanyang dibdib. Perez Industries, ang sarili niyang pinaghirapang itayo, ngayon ay nasa sentro ng isang sabwatan puno ng lihim, pagtataksil, at ng isang babaeng bigla na lang nawala. Nasa kabilang panig ng silid si Carmen, nakakulubong sa sofa, hawak ang journal ni Romina. Tanging tunog ang marahang kaluskos ng papel. Hindi pa rin siya gaanong nagsasalita mula sa board meeting, pero alam ni Mario ang mga banta, kasinungalingan at katahimikan ay sinusundan rin siya. May ipinadala si Fernando na bagong batch ng dokumento. Karamihan ay ingay lang, wakas na sabi ni Mario, pero may isang bagay na tumatak. Tumingin si Carmen, interesado pero pagod. Ano yon? Kinuha ni Mario ang isang lumang papel mula sa tumpok. Partial record. Galing pa nung araw, kinukumpirma na si Wilson ang nag-aproba sa Project Solas. Pero tingnan mo to. Itinuro niya ang nakasulat sa ibaba, File 3478, Restricted Access. Lumapit si Carmen. Anong ibig sabihin niyan? May file, paliwanag ni Mario. Internal, dito nakalagay lahat ng detalye ng Solas. Pero ngayon, burado, na walang parang bula. Burado lang? Tanong ni Carmen. Hindi lang basta tinanggal, mariin na sagot ni Mario. Inubos, walang backup, walang bakas. Kung wala ang pahinang to, hindi natin malalaman na may file pala. Umupo si Carmen sa gilid ng mesa, nakakunot ang noo. Paano natin malalaman kung ano ang laman nito? Sumandal si Mario, nag-iisip. Bawat file, kahit restricted, may iniwang bakas. Kung mahanap natin ang access logs, malalaman natin kung sino ang huling bumukas nito. Kinabukasan, nagkita si Mario at Fernando kay Ricardo Green, ang head of IT ng kumpanya. Bata, matalas at kilala sa kakayahang bumuhay ng datos na inakala ng nawawala. Gusto niyong hanapin ang multo ng isang file, aniya, habang mabilis ang pagtatype. Ganito kaluma at ganito kahinang-hina, mahirap, pero hindi imposible. Gawin mo ang makakaya mo, sabi ni Mario, yun lang ang hinihingi ko. Lumipas ang mga oras, tiningnan ni Ricardo ang backup layers, mga naka-encrypt na folder at redundancies, hanggang sa huminto siya. May nahanap ako. Lumapit sina Mario at Fernando. Itinuro ni Ricardo ang isang metadata block. Ito ang access log ng file 3,478. 13 taon na ang nakalipas. Unang bumukas nito si Henry Wilson. Bumilis ang tibok ng puso ni Mario. Kumpirmado, may kinalaman siya. May isa pa, dagdag ni Ricardo. Mababa ang boses. May isa pang pangalan. 8 buwan matapos kay Wilson. Sino? Singhal ni Mario. Nag-atubili si Ricardo at nag-click. User ID si Denton. Nanigas si Mario. Reynaldo Denton, bulong niya. Ang SIEO. Tumaas ang kilay ni Fernando. Si Reynaldo, yung nagsabing wala siyang alam tungkol sa Solas. Tumango si Mario, mariing nakatitig. Siya mismo, hapon.
Tinawag ni Mario si Reynaldo sa kanyang opisina. Dumating itong maayos ang bihis, kalmado sa labas, pero nakita ni Mario ang tensyon, ang pagkilos ng kamay, ang iwas sa mata. Itinuro ni Mario ang upuang nasa tapat niya. "Umupo ka!" Sumunod si Reynaldo. "Sinuri ko ang Project Solas," panimula ni Mario, nakasandal pa bante. "May nakita akong interesante." Binitawan ng sumunod na salita na parang patalim, "Pangalan mo." Nabigla si Reynaldo, mahigpit ang hawak sa sariling mga kamay. "Mario ako." "Huwag mo akong bulahin," putol ni Mario matalim. "Binuksan mo ang file 3,478 matapos si Wilson. Bakit?" Bubuka ang bibig ni Reynaldo pero walang lumabas. Bumagsak ang tingin niya sa mesa. Ang matagal niyang maskara ng katahimikan, bumibigay na sa bigat ng katotohanan. "Tinitigan mo lang," ulit ni Mario, ang boses ay pumunit sa katahimikan. "Bakit, Reynaldo? Anong laman ng file? Anong ginawa ni Wilson?" Huminga ng mabigat si Reynaldo, ang mga matay paikot-ikot na tila isang hayop na natrap, naghahanap ng daang makatakas kahit wala. "Wala akong pagpipilian," bulong niya sa wakas. Nagmikit si Mario, ang mga mata ay matalim na parang kutsilyo. "May lumapit sa akin nang mawala si Wilson," patuloy ni Reynaldo, halos hindi marinig. "Sinabi nilang siguraduhin kong manatiling nakabaon ang file." "Sino?" maring tanong ni Mario. "Sino ang nagutos sa'yo?" Lunok si Reynaldo, maputla ang mukha, halos kulay abo. "Ilan sa mga nasa board," amin niya. "Hindi lahat, pero sapat na. Ang sabi nila, para sa kapakanan ng kumpanya, na kapag lumabas ang nilalaman ng file na yon, babagsak ang lahat." Tumigas ang panga ni Mario. "At pumayag ka." "Hindi ko alam ang lahat." Halos nagmamakaawa si Reynaldo. "Si Wilson ang may hawak ng detalye. Sinunod ko lang ang utos." "Anong laman ng file, Reynaldo?" Ngayon, ang boses ni Mario ay malamig na parang yelo, tahimik pero nakamamatay. "Sabihin mo." Nagtagpo ang kanilang mga mata. Wala nang itinatago si Reynaldo, tanging kasalanan. "Hindi lang si Romina ang usapan," sabi niya, namumutla ang labi. "Tungkol din ito kay Alfredo." Parang nawala ang sahig sa ilalim ni Mario. "Kay Alfredo," bulong niya. Tumango si Reynaldo, nanginginig ang mga kamay. May natuklasan si Alfredo, isang bagay na hindi niya dapat nalaman. Kaya lumapit sa kanya si Romina. Tinutulungan siya. Plano nilang ibunyag ito. Doon nagsimulang matakot ang board. Napatingin si Mario sa malayo, ang galit at panghihinayang ay nagsanib na parang bagyo sa kanyang dibdib. Unti-unti nang nabubuo ang buong larawan at mas nakakatakot ito kaysa sa inaakala niya. Ang pagkamatay ng anak niya, ang pagkawala ni Romina, ang mga banta kay Carmen, lahat ito'y magkakaugnay, isang sapot ng pagtataksil na mas malalim pa sa naisip niya. Dahan-dahan siyang tumayo, nakuyom ang mga kamao sa gilid ng katawan. "Ikwento mo ang lahat," malamig at matatag ang boses. "Bawat pangalan, bawat detalye, dahil pagkatapos nito, isinusumpa ko sa iyo, wawasakin ko ang buong sapot na to." Bahagyang tumango si Reynaldo, mga matay puno ng pangamba. "Sasabihin ko," mahina niyang sagot, "pero hindi mo magugustuhan ang maririnig mo." Tumigas ang panga ni Mario. Hindi ko na gusto ang kahit ano. Sa kanyang opisina, nakaupo si Mario na parang estatwa sa likod ng mesa. Ang mga kamao ay nakadiin sa makintab na kahoy. Sa tapat niya si Reynaldo Denton, tila isang taong nasa bingit ng bangin, ang balat malamig, pawis sa noo. Mabigat ang hangin sa silid. "Simulan mo na," maring sabi ni Mario. "Wala nang palusot, wala nang kasinungalingan, buong kwento." Sumulyap si Reynaldo sa bintana. Tila umaasang may pinto ng pagtakas. Pero wala. Huminga siya ng mahaba, basag na tunog at nagsimulang magsalita. 13 taon na ang nakalipas, ang Project Solas, hindi lang tungkol kay Romina. Ito ay tungkol sa pagtakip sa nangyari kay Alfredo. Nanigas ang buong katawan ni Mario. "Anong ibig mong sabihin?" Mariin ang tono. "Namatay si Alfredo sa car crash. Aksidente yon."
Umiling si Reynaldo mabagal. Hindi, Mario. Yon ang sinabi namin sa'yo. Yon ang gusto nilang paniwalaan mo. Halos maputol ang dugo sa mga daliri ni Mario sa higpit ng pagkakakapit niya sa mesa. Ipaliwanag mo! Yumuko si Reynaldo, nanginginig ang boses. May natuklasan si Alfredo, isang malaking operasyon. Si Wilson ay naglilipat ng pera sa mga offshore account, nagbibigay ng suhol sa mga opisyal ng gobyerno, naninira ng mga kakumpetensya. Malawak to, Mario, at nalaman lahat yon ni Alfredo. Sumama ang pakiramdam ni Mario at gusto niyang ibunyag ito. Kinausap niya si Wilson, binalaan niya na lalantad siya sa publiko. Huminto si Reynaldo, pero hindi nag-iisa si Wilson. Ilan sa mga nasa board, sangkot din, at nang tumanggi si Alfredo na manahimik, nagdesisyon sila. Biglang tumayo si Mario, dumagundong ang tunog ng pagkakagalaw ng silya. Ibig mong sabihin, nanginginig sa galit ang tinig, pinatay nila ang anak ko, patahimik, para protektahan ang sarili nilang kasamaan? Tumango si Reynaldo, nahihiyang tingin. Inayos nila ang aksidente. Pinlano ito ni Wilson, inaprubahan ng board. Ginawa nilang mukhang failure sa makina. Para kay Alfredo, wala nang balikan. Lumingon si Mario, hindi niya kayang tingnan si Reynaldo. Yang anak niyang si Alfredo, hindi namatay sa aksidente, pinatahimik. At ang mga responsable, kasama niyang nagkakape sa boardroom sa loob ng maraming taon. At si Romina, basag ang boses ni Mario sa bigat ng hinanakit. Anong nangyari sa kanya? Siya ang loose end, amin ni Reynaldo, mababa ang boses. Sinabi sa kanya ni Alfredo ang lahat. Pagkatapos ng aksidente, lumapit siya sa akin. Nakiusap na tulungan kong ibunyag ang totoo. Pero huli na, pinatahimik na rin siya ng board. Pumikit si Mario, alam na niya ang susunod. Si Wilson ang kumuha kay Hale, kumpirmasyon ni Reynaldo, para siguraduhin na mawala si Romina. Lumingon si Mario, malamig at matalim ang tingin. Pinanood mo silang gawin lahat to. Aniya, halos bulong, pero puno ng apoy, at wala kang ginawa. Yumuko si Reynaldo. Natakot ako, hanggang ngayon natatakot pa rin ako. Hindi umangat ang boses ni Mario, pero naglalagablab ito. Dapat lang. Anong ibig mong sabihin sa alagaan siya, Reynaldo? Singhal ni Mario, matalim ang boses. Pinatay ba niya si Romina? Nag-alinlangan si Reynaldo, pagkatapos ay dahan-dahang umiling. Hindi ko alam, ang utos kay Hale ay gawin siyang mawala. Kung pinatay niya o pinilit lang siyang magtago, hindi ko masabi. Humarap si Mario sa kanya, ang galit ay nasusunog sa kanyang mga mata. Alam mo lahat ng ito at pinabayaan mong magluksa ako sa pagkamatay ng anak ko. Iniisip na isa itong trahedyang aksidente. Pinaniwala mo akong basta na lang nawala si Romina. Paano ka nabubuhay sa sarili mong konsensya? Yumuko si Reynaldo, baluktot ang mukha sa hiya. Natakot ako, Mario. Binalaan nila ako, pati pamilya ko. Sinabi nila na kapag nagsalita ako, mangyayari rin sa akin ang nangyari kay Wilson. Mabilis na napaangat ang ulo ni Mario. Anong nangyari kay Wilson? Lunok si Reynaldo. Nawala siya. Katulad ni Romina, isang araw naroon siya, kinabukasan wala na. Pero hindi siya tumakas. Sa tingin ko pinatahimik din siya. Bumalik si Mario sa upuan, parang biglang bumagsak sa kanyang mga balikat ang bigat ng buong mundo. Ang kanyang anak pinatay, si Romina binura, si Wilson eliminado. At ngayon si Carmen ang nasa panganib. Tiningnan niya si Reynaldo, ang tinig ay malamig, puno ng paninindigan. Tutulungan mo akong gibain sila. Nanlaki ang mata ni Reynaldo. Mario, hindi mo naiintindihan. Malalakas ang mga taong yon. Gagawin nila ang lahat para protektahan ang sarili nila. Umusli ang panga ni Mario. Matalim ang tingin. At ganun din ako. Pinatay nila ang anak ko. Binasag nila ang pamilya ko. Hindi na ako natatakot sa kanila. Gabi. Sa silid-aralan, nagtagpo sina Mario at Fernando. Ikinuwento ni Mario ang lahat, ang buong kumpisal ni Reynaldo. Bawat detalye, bawat koneksyon sa board. Kaya pala, ani Fernando, madilim ang tono.
Sila ang pumirma sa kamatayan ni Alfredo, sa pagkawala ni Romina, sa pagbura ng lahat ng ebidensya. Tumango si Mario. Ngayon, kailangan natin ng pruweba, matibay, makakabit sa kanila. Nagmumuni-muni si Fernando. Kung matutunton natin ang nangyari kay Wilson, baka doon magkabit-kabit ang lahat. At si Hale, may tinatago pa yon. Tumingin si Mario sa journal ni Romina sa mesa. Ngumiti si Fernando manipis. Puti na lang nilagyan ko ng tracker ang sasakyan ni Hale. Napakunot ang noo ni Mario. Ginawa mo ano? Umismid si Fernando. Hinire mo ako para alamin ang totoo. Inasahan kong susubukan niyang tumakas. Bahagyang ngumiti si Mario, mapait ngunit matatag. Kung ganon hindi siya makakalayo. Kinabukasan, nagbigay ng alert ang tracker. Si Hale ay patungong private airport. Ang kilos niya ay hindi normal, gulo, desperado. Tahimik na sinundan siya ni Mario at Fernando, nakahalo sa trapiko ng hapon. Pagdating nila, nakita nilang naglalakad si Hale malapit sa isang pribadong jet. Balisa, nagmamadali. Tumatakas siya, bulong ni Fernando, hinahawakang muli ang kanyang baril. Manatili ka rito, ako nang bahala. Hindi, matatag na sagot ni Mario, sasama ako. Sabay silang tumawid sa tarmac, hinarap si Hale habang paakyat na ito sa hagdan ng eroplano. Nagulat ito pero hindi tumakbo. Ngumiti pa nga. Huli na kayo, kalmado ang boses ni Hale. May mga bagay na mas malaki kaysa sa inyo, Perez. Lumapit si Mario na kuyom ang mga kamao. Sasabihin mo sa akin ang lahat dito, ngayon, tumawa si Hale. Akala mo ikaw ang una, sinubukan din ni Romina, tingnan mo kung saan siya napunta. Nagngit-ngit si Mario. Anong nangyari sa kanya? Kumibot ang balikat ni Hale. Patay. Baka buhay. Anong kaibahan? Wala na siya. Tulad ng anak mo. At magiging tulad mo rin kung magpapatuloy ka pa. Hinawakan siya ni Mario sa kwelyo, hinila palapit, halos nakadikit ang mukha. Pagsisisihan mong minamaliit mo ako. Ngunit ngumisi lang si Hale. Sabi ko nga may mga lihim na namamatay kasama ng tagapagdala nila. Binitiwan siya ni Mario, pinanood siyang sumakay sa eroplano. At habang papalayo ang jet, hindi kabiguan ang naramdaman ni Mario. Ang naramdaman niya ay pagiging matalim. Parang bakal sa ilalim ng apoy. Ang mga salita ni Hale ay hindi babala, isa itong hamon. At si Mario Perez ay hindi kailanman umatras sa hamon. Nakatayo siya sa gilid ng tarmac, nakatingin sa papalayong jet, ang mga kamaoy mahigpit na nakuyom. Matalas ang hangin ng gabi pero hindi kasing sharp ng apoy sa dibdib niya. Sa tabi niya, hinolster ni Fernando ang baril, umiling. Hindi ko gusto to, aniya. Masyadong kalmado si Hale. May alam siya o may nagpoprotekta sa kanya. Tumango si Mario. Alamin natin kung sino. Sugatan natin sila kung saan sila pinakamasakit at huwag tayong titigil hanggat ang bawat lihim nila ay nasa liwanag. Takot na si Hale, ani Fernando, habang pinagmamasdan ang kumikislap na signal sa kanyang tracker. At kung ganito na siya kadesperado, ibig sabihin alam niyang malapit na tayong makarating. Humarap sa kanya si Mario, ang mga matay matigas, puno ng layunin. Kung ganon sisirain natin ang mga pader nila. Tumango si Fernando, matalim, habang kinukuha ang kanyang telepono. Ipatrack ko ang ruta ng eroplano niya, hindi siya makakapagtago, hindi na magtatagal. Huminga ng malalim si Mario, bahagyang lumuwag ang bigat sa kanyang dibdib. Mabuti. Dahil hindi dito nagtatapos to, hindi siya pwedeng basta lumipad palayo sa gabi. Sa Perez Estate, pabalik-balik si Carmen sa loob ng sala. Mahigpit ang pagkakakrus ng mga braso, balikat ay parang bato sa tensyon. Hindi pa siya nakakatulog mula nang malaman ang katotohanan na pinaslang ang kanyang ama at misteryo ang bumalot sa pagkawala ng kanyang ina. Pagpasok ni Mario, bigla siyang huminto. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Well, tanong ni Carmen, nanginginig ang boses sa galit. Nagsalita ba siya? Umiling si Mario. Hindi, tumakbo siya. Nanginig ang mga kamao ni Carmen.
Yun na yon? Tumakbo siya, tapos tayo wala na namang hawak? Hindi, sagot ni Mario lumapit, matatag ang boses. Hindi pa tapos. Tumakbo siya dahil natatakot siya. At yun ang ibig sabihin na malapit na tayo, Carmen. Mas malapit kaysa kailanman. Good sign daw? Halos sigaw na ni Carmen. Wala ang mama ko, pinatay ang tatay ko, at andyan pa rin ang mga taong may kagagawan. Nakakalaya. Marahang ipinatong ni Mario ang mga kamay sa balikat niya. Magandang palatandaan dahil takot sila. Matagal na silang nagtatago. Ngayon, naguguluhan sila at ibig sabihin niyan, mahina sila. Malapit na tayong matapos. Lumayo si Carmen, mahigpit ang pagkakayakap sa sarili. Gusto ko lang matapos to, bulong niya. Pagod na akong habulin ng mga anino. Sumakit ang puso ni Mario para sa kanya pero pinanatili niyang matatag ang tinig. Alam ko at matatapos ito, pangako. Kinabukasan, bumalik si Fernando na may bagong impormasyon. Lumapag ang eroplano ni Hale sa Denver, aniya, binubuksan ang laptop sa mesa ni Mario. Nag-rent siya ng sasakyan gamit ang alias, tapos nagtungo sa kanluran. Sa tingin ko, papunta siya sa safe house. Lumapit si Mario, nakafocus ang tingin. May lokasyon na ba tayo? Wala pa, sagot ni Fernando, pero may mga mata tayo. Pag kinakabahan si Hale, nagkakamali siya. Sandali na lang to. Tumango si Mario, pero ramdam na ang lumalalim na pagkainip. Wala tayong oras. Pag nawala siya muli, mawawala ang pinakamalakas nating lead. Nagatubili si Fernando tapos tumingin kay Carmen, nakaupo sa tabi, tahimik pero matalim ang tingin. May isa pang opsyon, aniya maingat. Anong klase? Tanong ni Mario. Alam ni Hale na hinahabol natin siya, paliwanag ni Fernando. Pero hindi niya alam kung gaano karami ang alam natin. Maglalabas tayo ng chismis na may isa sa mga dating tauhan niya na nag-turn over ng ebidensya. Magpapanik siya, lalabas para ayusin ito mismo. Nag-isip si Mario, mabilis ang tibok ng utak. At kung hindi siya kumagat, ngumiti si Fernando manipis, kakagat siya. Ang mga gaya ni Hale, hindi pumapayag na may loose ends. Yon ang survival nila. Tumingin si Mario kay Carmen. Anong tingin mo? Huminga si Carmen, tapos itinaas ang balikat. Kung makakakuha tayo ng sagot, gawin mo. Gabi, nakaset ang patibong. Nagpakalat si Fernando ng maingat na chismis sa lumang network ni Hale. Isang associate daw ang may hawak ng ebidensya laban sa kanya, konektado sa pagkawalan ni Romina. Pero may kapalit ang bitag, panganib. Nasa silid-aralan sina Mario at Carmen habang binabantayan ni Fernando ang feed sa laptop. Bughaw ang liwanag sa mukha niya, mabagal ang oras, tahimik ang paligid. Pagkatapos ng hating gabi, tumunog ang telepono ni Fernando. Kumagat siya, anya, seryoso ang tingin. Tumatawag siya, tinatangkang i-verify ang chismis na bahala siya. Agad tumayo si Mario, ramdam ang adrenaline. Nasaan siya? Ipinakita ni Fernando ang mapa. May pulang tuldok na tumibok sa isang liblib na lugar sa kabundukan. Cabin sa Rockies. Walang signal, walang kapitbahay, walang CCTV. Kung naroon siya, nagtatago siya. At hindi niya inaasahang may dadating. Tumigas ang mukha ni Mario. Kung ganon, puntahan natin siya. Nagbabala si Fernando. Mario, hindi ito negosyong usapan. Pag na-corner siya, lalaban siya. Kailangan mong maging handa. Handa ako. Tumingin si Mario kay Carmen. Dito ka lang. Nagningas ang mga mata ni Carmen. Hindi ako aalis. Carmen, delikado. Wala akong pakialam. Putol niya, tumayo. Laban ko rin to, malayo na ang narating ko. Hindi ako manonood lang mula sa gilid. Tinitigan siya ni Mario. Sa mata ng batang babaeng ito may takot, pero mas matindi ang determinasyon. Sige, sa wakas ay sabi ni Mario, ayaw man pero matatag, pero susunod ka sa akin. Walang kaprangkahan, walang kabayanihan. Tumango si Carmen, mahigpit ang panga, ang determinasyon ay halatang halata. Sa ngayon, tahimik ang biyahe papunta sa cabin. Mabigat ang tensyon sa pagitan nila. Parang bawat milya ay dagdag sa bigat ng katotohanan.
Nauna si Fernando sa convoy, may baril sa gilid, habang sina Mario at Carmen ay tahimik na sumusunod sa malamig na hangin ng bundok sa ilalim ng maputlang buwan. Pagdating nila tila walang tao ang lugar, madilim ang mga bintana, walang sasakyan, walang ingay. Tiningnan ni Fernando ang tracker. Nasa loob pa rin si Hailey, mahinang bulong niya. Lumapit silang tahimik, kumatok si Fernando ng minsan. Matigas, wala. Kumatok siyang muli, mas malakas. Hale, buksan mo ang pinto. Kailangan nating mag-usap. Tahimik pa rin. Itinaas ni Fernando ang kamay, itinaboy sina Mario at Carmen pabalik. Pagkatapos isang sipa lang, bumigay ang pinto. Sa loob, madilim at kakaiba ang katahimikan. Nanlumo si Mario habang sinusuyod ng tingin ng paligid. May tasa ng kape, kalahating puno, mga papel na nakakalat, isang upuang natumba. Naroon si Hale, pero ngayon wala na siya. Pinulot ni Carmen ang isang lukot na papel, nanginginig ang mga kamay. Mario, sabi niya, iniabot ito. Binuklat ni Mario ang papel. Halatang minadali ang pagkakasulat, huli na kayo. Hindi kayo maililigtas ng katotohanan. Kumuyom ang kamao ni Mario. Namuo ang galit sa dibdib. Tumakas na naman siya. Pero hindi na magtatagal. Ani Fernando lumapit. Nangangatog na siya. At kapag natataranta ang tao, nagkakamali. Tumango si Mario, matigas ang tono. Sundan natin ang mga bakas niya kahit saan man ito humantong. Sumama si Carmen, mahinang tinig ngunit di matitinag. Makikita natin siya at sa pagkakataong to magsasalita na siya. Habang nagre-regroup sila, parang usok ang bumalot na pagkadismaya sa silid. Mabigat ang hangin, puno ng mga tanong na walang sagot. Naglakad si Mario sa loob ng kabin, muling umaling-aungaw sa utak niya ang mensahe ni Hale. Hindi kayo maililigtas ng katotohanan, pero alam niya hindi pa sila huli, hindi pa tapos. Nasa sopa si Carmen, nakabaluktot pero hindi basag. Hindi pa huli, anya sa katahimikan, hindi pwedeng huli na tayo. Huminto si Mario, tumatakbo siya, alam niyang palapit na tayo. Pero bawat beses na malapit tayo, bigla siyang nawawala. At nawawala ang kontrol niya, ani Fernando, nagsusuri ng mga dokumentong naiwan. At ang desperado, nagkakamali. Lumapit si Carmen. May naiwan ba? Direksyon, clue. Ipinakita ni Fernando ang mga dokumento. Mga resibo, mapa, burner phones, karamihan, panggulo lang. Kinuha ni Mario ang isang luma at gusot na mapa, puno ng bilog at arrow. Ano to? Mga safe house, mga drop point, contingency plans siguro, sagot ni Fernando. Itinutok ni Carmen ang daliri sa isang lugar sa timog. Ito, iba, may petsa. Napakunot ang noo ni Mario. 3 araw mula ngayon, hindi aksidente yan. Tumango si Fernando. Kung pupunta siya roon, ito ang pinakamagandang pagkakataon nating sorpresahin siya. 3 araw ang lumipas, narating nila ang bagong lokasyon. Isang kabin, malalim sa Rockies, napapalibutan ng matatayog na pine. Tahimik, masyadong tahimik. Lumapit silang dahan-dahan, handang bumunot ng armas, tahimik ang mga hakbang. Itinaas ni Fernando ang kamay. Tigil! Mula sa loob, may mahina ngunit malinaw na liwanag. Nasa loob siya, anya naghanda ng baril. Dikit lang, tahimik. Nagtungo sila sa porch. Si Fernando ay gumapang patungo sa bintana, sumilip. Tumalikod siya, seryoso ang muka. Nasa loob mag-isa. Nagkatinginan sina Mario at Carmen. Tumango si Mario. Tapusin na natin to. Mabilis na sinipa ni Fernando ang pinto. Bumigay ito, pumaloob silang mabilis. Tumayo agad si Hale, aabot sa baril sa mesa. Pero nauna si Fernando. Huwag kang gagalaw, mariing sigaw. Itaas ang kamay mo. Nangatog si Hale, nanliliit ang mata. Hindi niyo alam ang pinapasok niyo, mura niya. Naglalakad kayo sa apoy. Lumapit si Mario, matalim ang tinig. Wala nang laro, wala nang takbuhan. Sabihin mo kung anong nangyari kay Romina. Sa unang pagkakataon, nawala ang kumpiyansa ni Hale. Napalitan ng takot. Gusto niyo ba talaga ang totoo? Anya mababa ang boses.
sisiraan kayo nito. Tanggap ko ang kapalit, mariing sagot ni Mario. Simulan mo na. Nanginginig ang kamay ni Hale, tumingin sa kanila. Alam niya masyado ng marami, anya, tungkol kay Alfredo, kay Wilson, sa lahat. Hindi lang nila gustong patayin si Romina, dagdag niya. Gusto nilang mawala ang kahit anong bakas ng pagkatao niya. Nasaan siya? Tanong ni Carmen. Nanginginig ang boses pero matatag. Buhay pa ba ang mama ko? Tumingin si Hale, walang mabasa sa mukha. Hindi ko alam, sagot niya. Ipinasa ko siya. Mula noon, wala na akong balita. Kung buhay siya, wala siya rito. Kung hindi, hindi niyo na siya mahahanap. Kumuyom ang kamao ni Mario. Nagsisinungaling ka. Hindi ako ang tanging ginamit nila, sagot ni Hale. May buong network yan, Perez. Mga anino ang hinahabol nyo. Kung ganon, aniya ni Mario, bigyan mo ako ng pangalan. Tahimik. Tumigil ang mundo. Pagkatapos nagsalita si Hale, si Alberto Hale ay simula lang. Ang tunay na kapangyarihan, tingnan mong mabuti. Ang board mo ang may hawak ng lahat. Tumingin si Mario kay Fernando. Parehong seryoso, parehong alam na ito ay mas malaki kaysa inakala nila. Nakatali si Hale sa gitna ng cabin. Wala na ang dating kumpiyansa. Ngayon ay isang hungkag na titig ang natira. Nakatayo si Mario sa harap niya. Ibibigay mo sa akin ang lahat ng pangalan, maring sabi niya. Bawat isa na pumirma sa pagkamatay ng anak ko, sa pagkawala ni Romina o isinusumpa ko, pagsisisihan mong tumakbo ka. Nasa gilid si Fernando, nakaakma. Si Carmen ay matatag, matalim ang tingin. Hindi na siya batang naghahanap ng sagot. Siya ay isang taong humihingi ng hustisya. Tumawa si Hale, mapait. Akala niyo ba madadaan to sa listahan? Hindi niyo sila kilala. Hindi lang sila corrupt. Sagrado sila. Binagsak ni Mario ang kamao sa mesa. Subukan mo ako. Napapitlag si Hale pero nagtama ang kanilang mata. Sige, sabay dura ng salita. Si Denton, alam nyo na yan. Pero ang mga utak, Ricardo Aquino, Jennifer Kane, sila ang nagpapatakbo sa board sa likod ng lahat. Si Wilson, tauhan lang. Nanikip ang dibdib ni Mario, Aquino at Kane, mga pinagkakatiwalaan. Mga kaalyado ng matagal na panahon. Sino pa? Tanong ni Fernando, matalim ang tono. Marami pa, ani Hale. May mapait na ngiti. Pero kahit mahuli nyo sila, kahit ibunyag nyo, ililibing nila kayo bago kayo makalapit. Lumapit si Carmen. Hindi ka makakatakas. Magpapatotoo ka. Sasabihin mo sa mundo ang ginawa nila. Tumawa si Hale. Magpapatotoo? Kalokohan yan. Para na rin akong nagpakamatay. Mas mabuti na yon kaysa sa alternatibo, ani Fernando, tinapik ang hawakan ng baril. Nayanig ang ngiti ni Hale, may takot. Hindi nyo naiintindihan ang pinasok nyo, bulong niya. Wala kayong ideya kung sino talaga ang mga taong yon. Hindi kumurap si Mario. Panahon na para malaman ng buong mundo. Ang mga taong yan, hindi lang sila sumisira ng buhay, babala ni Hale. Binubura nila ang mga ito, isa itong laro na hindi nyo kayang panalunan. Lumapit si Mario, ang tinig ay matalim na parang talim. Kaya nga mabuti na lang, hindi ako sumusunod sa mga patakaran nila. Sa Perez Estate, mabigat ang hanging bumalot sa buong tahanan. Nakatayo si Mario sa kanyang silid-aralan, nakatanaw sa hardin. Na noon ay simbolo ng kapayapaan, ngayon ay paalala ng lahat ng nawala. Bumubulong sa isipan niya ang mga pangalan, Ricardo Aquino, Jennifer Kane, mga taong pinagkatiwalaan niya, nakatrabaho, mga taong tinanggap niya sa kanyang sariling bahay, mga taong may kinalaman sa pagpatay sa anak niya. Sa kanyang likuran, nakaupo si Carmen sa isang armchair, bukas sa kanyang kandungan ang journal ni Romina. Hindi siya gaanong nagsalita mula nang bumalik sila mula sa kabin, pero ang apoy sa kanyang mga mata ang nagsasabing hindi pa siya tapos. At gayon din si Mario. Pumasok si Fernando, seryoso ang mukha. Nasa kustodiya na si Hale, may bantay siya 24 sa 7 araw. Kung may magtatangkang kumontak sa kanya, malalaman natin.
Tumango si Mario, hindi pa rin inaalis ang tingin sa bintana. Mabuti, siya ang alas natin ngayon. Pero ang alas ay walang saysay kung hindi gagamitin, ani Fernando. Anong susunod? Lumingon si Mario, matatag ang tinig na, tatawag ako ng board meeting. Harapin natin sila, harap-harapan. Nakunot ang noo ni Fernando. Matapang yan kapag nalaman nila na alam mo na maaring sila ang unang umatake. Hayaan mo, malamig na sabi ni Mario. Pagod na akong dumepensa, panahon ng tapusin ito. Kinabukasan, nagpatawag si Mario ng emergency board meeting. Pumasok sa boardroom ang mga miyembro na may dalang kaba. Ramdam ang tensyon sa hangin, parang kidlat bago ang bagyo. Umupo sina Aquino at Kane sa dati nilang pwesto. Kalma, kontrolado, nakangiti. Pero nakita na ni Mario ang totoo. May sindak sa likod ng katahimikan. Salamat sa pagdating ninyo, panimula ni Mario, matatag ang boses. Hindi ko na patatagalin. May hawak akong ebidensyang nag-uugnay sa board na ito sa serye ng krimen, embezzlement, pagtakip at pagpatay. Nagkaroon ng bulungan, gulat at tensyon sa mesa. Pero itinaas ni Mario ang kamay. Tumahimik ang lahat. Alam ko ang tungkol sa Project Solace, ang mga transaksyon, ang offshore accounts, ang mga utos na naging dahilan ng pagkamatay ng anak ko at pagkawala ni Romina. Tahimik, parang wala ng hangin. Umupo si Aquino, walang mabasa sa mukha. Mabigat ang mga akusasyong yan, Mario. May pruweba ka ba? Meron, mariing sagot ni Mario, hindi inaalis ang tingin sa kanya. At may mas matibay pa kapag nagpahayag si Hale. Sa unang pagkakataon, nag-alinlangan si Aquino. Napatingin siya kay Jennifer Kane. Ito ang sumunod na nagsalita. Ang tinig ay malamig at kontrolado. Ito'y kabaliwan. Handa kang isugal ang pangalan ng kumpanya sa mga sabi-sabi. Hindi, mariing sagot ni Mario. Kayo ang nagsugal sa kumpanya nang gawin ninyong taguan ng krimen. Kayo ang tunay na banta sa pamana nito. Hindi sumagot si Kane pero halatang nanigas ang panga. Inikot ni Mario ang tingin sa buong mesa. Dalawa ang opsyon ninyo, umamin, makipagtulungan, bawasan ng pinsala, o labanan ako at malunod kasama ng iba. Tahimik, sobrang tahimik, parang pinipigil ng lahat ang hininga nila. Gabi, tahimik na nakaupo si Mario sa silid-aralan, may apoy sa fireplace, pero hindi nito napapawi ang pagod na bumalot sa kanyang katawan. Tahimik na pumasok si Carmen at umupo sa tabi niya. Sa tingin mo, bibigay sila? Tanong niya. Bibigay sila, sagot ni Mario kahit pagod ang tinig. At kung hindi, pipilitin ko. Nag-atubili si Carmen. At kapag nanalo tayo, anong mangyayari pagkatapos? Tumingin si Mario sa kanya at sa wakas may lumambot sa kanyang ekspresyon. Magtatayo tayong muli, mas maganda, mas matatag. At kung hindi, hinawakan ni Mario ang kamay niya, banayad pero matatag. Mananalo tayo dahil kailangan natin. Tahimik silang dalawa. Pagkatapos, bahagyang ngumiti si Carmen, mahinang ngiti, marupok. Pero totoo. At doon naalala ni Mario kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito. Para sa kanya, para kay Alfredo, para sa katotohanan. Anuman ang halaga, itutuloy niya hanggang wakas.